Sa isang malawak at tahimik na mansyon, namumuhay si Doña Paz, isang matandang mayaman na kilala sa kanyang tikas at pagiging malapit sa kanyang mga tauhan. Sa kabila ng kanyang karangyaan, may tinatagong kalungkutan si Doña Paz, isang lihim na hindi niya mabitawan, ang pagkawala ng kanyang kapatid noong kabataan nila. Isang araw, nagdesisyon siyang subukin ng kanyang mga katulong. Isa-isa niya silang ipinatawag, binabantayan ang bawat kilos at salita. Wala nakakalusot sa kanyang mapanuring mata, habang pinagmamasan ang bawat isa. May isang katulong na umagaw ng kanyang atensyon, ang peklat na iniwan ng sugat. Bigla siya natigilan. May kakaiba sa peklat na yon. Isang alaala ng isang taong matagal ko nang hinahanap. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Si Paz ang panganay sa kanilang magkakapatid ni Eliana. Siya ay nasa 25 taong gulang na, habang si Eliana naman ay nasa 12 taong gulang pa lamang. Ilang buwan pa lang nakakalipas ay ulilang lubos na silang magkapatid dahil sabay na nawala ang kanilang mga magulang buhat sa isang car accident. Ate, paano na kaya tayo ngayon? Bakit naman kasi kaya aga tayong iniwan ni na daddy at mommy? Umiiyak si Eliana habang yakap-yakap ang kanyang ate. Nakatingin sa kawalan si Paz. Pilit na nilulunok ang sakit na nararamdaman niya para kay Eliana. Gusto niya maging malakas para sa kapatid, kahit pa siya mismo ay halos hindi alam kung paano magsisimula. Hindi ko alam, Eliana, sagot ni Paz, pilit na pinipigilan ang pagpatak ng sariling luha. Pero akong bahala sa'yo, hindi kita pababayaan. Magiging okay din tayo. Hinaplos ni Paz ang buhok ni Eliana at pinilit na paniwalain ang kanyang sarili na kaya nilang magpatuloy, kahit pa mahirap at parang walang kasiguruhan. Si Paz na ngayon ang magiging gabay at lakas ni Eliana. Wala na silang ibang aasahan kundi ang isa't isa. Pilit na huminga ng malalim si Paz at pinipilit kontrolin ang emosyon na bumabalot sa kanya. Hindi niya kayang ipakita kay Eliana na natatakot din siya, na hindi rin niya alam kung ano ang magiging buhay nila ngayon. Pero ate, wala na sila. Paano na ang lahat? Paano tayo mabubuhay nung wala sila? Patuloy na umiiyak si Eliana, habang pinupunasan ni Paz ang kanyang mga luha. Makakaya natin to. Mahina ang sagot naman ni Paz na parang inuulit iyon sa sarili niya. Nandito ako, Eliana. Huwag ka mag-aalala. Hindi kita pababayaan. At kahit wala na sila, hindi ibig sabihin na wala na tayong magagawa. Yumakap ng mahigpit si Eliana sa kanyang ate. Si Paz naman, habang niyayakap ang bunsong kapatid, ay pilit na isinasantabi ang sakit at pangungulila. Alam niyang kailangan niyang maging matatag, hindi lamang para sa sarili kundi para kay Eliana. Matapos ang aksidente, naisip niyang wala nang mas mahalaga kaysa sa kanilang dalawa, at gagawin niya ang lahat para matiyak na magiging maayos ang kapatid. Magiging okay din tayo, Eliana. Magiging okay tayo. Basta't magkasama tayo, kakayanin natin to. Habang magkayakap sina Paz at Eliana sa sala, patuloy nilang iniinda ang bigat ng kanilang sitwasyon. Isang katok ang gumulat sa kanila, at bago pa man sila makatayo, mabilis ang binuksan ng isa sa kanilang mga katulong ang pinto. Magandang hapon po, bati ng katulong sa bisita. Isang seryosong lalaki ang nakatayo sa labas. Nakaitim na Amerikana at may dalang mga papeles. Ako si Attorney Gomez, ang abogado ng mga Mendez. Tahimik na tinawag ng katulong sina Paz at Eliana. Si Paz biglang kinabahan, ngunit pinilit niyang maging kalmado. Habang papasok ang abogado sa sala, dinala ng katulong ang isang tray ng tsaa upang mag-alok ng inumin. Ngunit tila walang nakaramdam ng gutom o uhaw sa bigat ng sitwasyon. May mahalaga akong dokumento na kailangan kong ipaliwanag sa inyo, sabi pa ng abogado. Nakatingin kay Paz at Eliana na parehong seryoso.
Umupo sila sa sofa habang inilabas ang abogado ang mga papeles mula sa makapal na folder. Bilang abogado ng iyong mga magulang, narito ako upang ipabatid sa inyo ang kanilang huling testamento at habilin. Tahimik na nakikinig ang magkapatid. Si Aliana ay nakakapit ng mahigpit sa kamay ng kanyang ate, habang si Paz naman ay nakatutok sa bawat salitang binabanggit ni Attorney Gomez. Inililipat sa inyong dalawang lahat ng yaman at ari-arian ng inyong mga magulang, kabilang ang mansyon, mga lupain at mga negosyo. Si Paz bilang panganay, ikaw magiging tagapangalaga hanggang si Aliana ay umabot sa tamang edad. Napalunok si Paz at ramdam ang bigat ng responsibilidad. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatiling kalmado ang kanyang mukha. Kailangan niyang maging malakas. Hindi lamang para sa sarili kundi para kay Aliana. Meron ding habilin ng inyong mga magulang. Dagdag pa ng abogado. Manatili kayong magkasama at pangalagaan ng bawat isa, gaya ng kanilang hiling. Habang patuloy na binabasa ni Attorney Gomez ang mga habilin, tumahimik ang buong paligid. Naramdaman ni Paz ang bigat ng bawat salitang binabanggit, lalo na ang responsibilidad na nakaatang na sa kanya bilang tagapangalaga ng lahat. Kay Aliana at sa lahat ng iniwang yaman ng kanilang mga magulang. Tandaan ninyo, patuloy pa ni Attorney Gomez, ang inyong mga magulang ay may malaking tiwala sa inyong kakayahang pamahalaan ng lahat ng ito. Alam nilang kaya ninyong panatilihin ang yaman ng pamilya, basta't lagi kayong magkasama. Habang si Aliana na kanina patahimik, biglang nagsalita. Ate, ibig sabihin ba nito tayo na talagang bahala sa lahat? Pati na sa mga negosyo ni Daddy? Tumango si Paz at pilit na nagpipigil ng luha. Oo, Aliana. Pero hindi mo kailangang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Gagawin kong lahat para maging maayos ang lahat. Magtutulungan tayo. Isa pa, dagdag pa ng abogado. May naiwang pondo ang inyong mga magulang para masigurong pag-aaral ni Aliana at patuloy na pangangalaga sa inyong mansyon. Ngunit kailangan itong pamahalaan ng maayos upang tumagal at mapakinabangan. Tumayo si Attorney Gomez, isinara ang folder at ipinasa kay Paz ang mga dokumento. Kailangan lang niyong pirmahan ang mga papeles na to upang opisyal lang mailipat sa inyo ang lahat ng ari-arian. Huwag kayong mag-alala, nandito ako upang gabayan kayo sa mga susunod na hakbang. Nagpasalamat si Paz at sabay na tinanguan si Aliana. Kahit may kaba at lungkot, alam nila ang kailangan nilang magpatuloy. Magkasama silang tatayo at haharapin ang bagong kabanata ng kanilang buhay, kabila ng lungkot at pangungulila sa kanilang mga magulang. Nang sumunod na araw, abala sina Paz at Aliana sa kanilang opisina sa mansyon. Kasama nila ang kanilang maaasahang mentor, si Ginoong De Castro, na matagal nang naging kaagapay ng kanilang mga magulang sa negosyo. Ngayon, siya ang tumutulong sa magkapatid na matutunan ang pagpapatakbo ng kumpanya. At dahil mas bata pa si Aliana, si Paz ang iniidmaya ni Ginoong Santos upang mas makapag-focus sa mga mahahalagang aspeto ng negosyo. Paz, sabi ni Ginoong Santos habang itinuturo ang mga financial reports. Mahalaga na maging detalyado ka sa mga ganitong bagay. Lahat ng desisyon mo ay may epekto sa buong kumpanya. Hindi lamang ito tungkol sa pera, kundi sa mga taong umaasa sa atin. Tumango naman si Paz at pilit na inuunawang mabuti ang bawat aspeto. Naiintindihan ko po, Tito Joey. Alam ko pong malaking responsibilidad ito pero sisikapin ko pong magawa ito ng tama. Gusto ko maging kising husay nila Mom at Dad. Para sa kanila, hindi ko po pababayaan ang kumpanyang to dahil ito na lang ang natitira nilang legasiya. At magiging mas mahusay ka pa. Sagot ni Ginoong De Castro na may malambing na ngiti. Ngayon, tututukan natin ang mga proyekto na naiwan ng mga magulang mo. May mga partnerships dito na kailangan mong suriin at ipagpatuloy. Pero huwag kang magmadali. Kailangan mo ring matutunan kung paanong pumili ng tamang tao para sa bawat posisyon. Habang si Aliana naman, bagamat mas bata pa at hindi pa gaanong nauunawaan ng lahat, ay tahimik na nakikinig. Minsan, nagtatanong siya ng mga bagay na hindi niya naiintindihan at magiliw namang sinasagot ito ni Ginoong De Castro. Tito Joey, paano po kung may mga taong gusto tayong lokohin?
Tanong ni Aliana na puno ng inosenteng pag-aalala ang kanyang boses. Ngumiti naman si Ginoong De Castro kay Aliana. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan ninyong matutong magtiwala. Pero at the same time ay mag-iingat din. Sa negosyo maraming pagkakataon na kailangang maging matalino at matutunan kung sino ang tapat sa inyo. At dyan nabigo ang mga magulang ninyo dahil likas na mabubuti talaga ang kanilang mga puso. At kasama na ba si Tita Cleo sa mga dapat pag-ingatan? Tanong ni Aliana na may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Napatingin si Paz sa kapatid at saglit silang nagkatinginan. Alam nilang may ibang motibo si Tita Cleo, ngunit hindi nila ito basta-bastang mailalantad. Mahalagang pamilya, Aliana. Sagot ni Paz ang mahinahon. Pero dapat din nating matutunan kung sino ang karapat-dapat na pagkatiwalaan. Kahit pa nga kamag-anak natin sila. Tumahimik si Aliana tila pinag-isipan ang sinabi ng kanyang ate. Pagkatapos ng ilang oras ng pag-aaral at pagtututok sa negosyo, huminga ng malalim si Paz at bumaling kay Ginoong De Castro. Tito Joey, sa tingin mo ba kaya naming patakbuhin ito ni Aliana kahit kami lang? Tumango naman si Ginoong De Castro at lumapit sa kanila. Kaya ninyo, Paz. Pero tatandaan mo, hindi mo kailangang gawin ang lahat ng mag-isa. May mga taong handang tumulong, gaya ng mga dati ninyong empleyado at mga kaibigan ng pamilya. Salamat po, Tito Joey. Ani ni Paz na tila nagiging mas kampante. Alam niyang mahirap ang daan sa hinaharap, pero handa siyang harapin ito para sa kanyang kapatid at sa legacy ng kanilang mga magulang. Habang nagpatuloy ang araw, naging malinaw kay Paz at Aliana na hindi lamang ito tungkol sa pagpapatakbo ng kumpanya, kundi sa pagpapanatili ng mga pinaghirapan ng kanilang mga magulang at sa proteksyon ng kanilang pamilya mula sa mga nais sumira rito. Makalipas ang ilang oras ng kanilang pag-aaral sa negosyo, nagpa siya si Ginoong De Castro na magpahinga muna. Naiwan sina Paz at Aliana sa opisina. Tahimik ngunit kapwa malalim ang iniisip. Ate, sabi ni Aliana habang nakaupo sa isang malaking armchair, hawak-hawak ang isang notepad. Sa tingin mo ba magiging okay tayo? Parang ang dami ko pang hindi naiintindihan. Huminga ng malalim si Paz at iniisip ang mga bagay na iniwan ng kanilang mga magulang. Oo, Aliana, alam kong mahirap, pero kaya natin to. Nandiyan naman si Tito Joey at nandito tayo para sa isa't isa. Tumayo si Paz at lumapit sa kapatid. Iniabot ang kamay upang hawakan ang balikat ni Aliana. Isa pa, hindi mo naman kailangang alalahanin ang lahat ngayon. Bata ka pa. Ako muna magpapatakbo ng kumpanya hanggang sa maging handa ka na. Pero ate, gusto ko rin makatulong. Ayoko pong maging pabigat. Sagot ni Aliana na puno ng determinasyon sa kanyang tinig. Napangiti na lamang si Paz sa sinabi ng kapatid. Hindi ka kailanman naging pabigat, Aliana. Sa totoo lang ay malaking tulong ka. Ang presensya mo pa lang dito ay nagbibigay na sa akin ng lakas. At kung talagang gusto mong tumulong, pwede kang mag-aral pa ng mabuti. Unawain ang mga bagay-bagay ng dahan-dahan. Tumango naman si Aliana, tila muling nabuhayan ng loob. Gagawin ko yan, ate. Gusto ko maging kasing galing at talino mo balang araw. Bago pa muli makapagsalita si Paz ay biglang bumukas ang pinto ng opisina at pumasok si Tita Cleo. Suot ang formal na damit at may malamig na ngiti sa kanyang mukha. Tumigil ang oras saglit at naramdaman ng magkapatid ang tensyon sa kanilang paligid. Anong pinag-uusapan ng mga tagapagmana ng aking yumaong kapatid? Ang mga pinakamamahal kong pamangkin? Tanong ni Tita Cleo habang dahan-dahang lumapit sa kanila. Hawak ang kanyang handbag. Sana hindi kayo masyadong nahihirapan. Gusto ko lang ipaalala na narito lang ako para tulungan kayo. Kung sakaling kailangan nyo ng karagdagang gabay. Tahimik lamang na tumingin si Paz kay Aliana. Pareho nilang alam na hindi basta-basta nagtitiwala si Paz kay Tita Cleo, lalo na't mula nang pumanaw ang kanilang mga magulang, ay tila nagpapakita ito ng labis sa interes sa mga ari-arian at negosyo ng pamilya. Salamat, tita. Mahinahong sagot naman ni Paz. Bagamat halata ang distansya sa kanyang boses. Pero ayos ang po kami.
Si Tito Joey na ang tumutulong sa amin ngayon at natutunan na namin ang mabuti ang mga dapat gawin. Ngumiti naman si Tita Cleo, ngunit parang may kakaibang pakay sa kanyang mga mata. Si Mr. De Castro. Mabuti naman kung ganon. Pero tandaan ninyo, mga pamangkin, mahirap pamahalaan ang lahat ng ito kung kayo lang. Baka isang araw ay kailanganin nyo rin ang tulong ng pamilya. Kagaya ko. Napatingin si Aliana kay Paz at halatang medyo nababahala. Alam nila na hindi dapat binabaliwala ang mga sinasabi ni Tita Cleo, ngunit wala rin silang balak na ipagkatiwala ang lahat dito. Salamat sa alok, Tita. Ani Paz sa kadiretso ang tingin. Pero kakayanin namin to. Huwag po kayong mag-alala. Tahimik na tumawa si Tita Cleo na tila nainis ng kaunti sa narinig. Sige, ganyan nga. Mahalaga ang tiwala. Pero lagi niyong tatandaan, hindi lahat ng akala niyo'y kaibigan ay nasa panig ninyo. Naglakad si Tita Cleo palabas ng opisina at iniwang may malalim na pag-iisip ang magkapatid. Nang makalabas na ito ay huminga ng malalim si Paz. Alam ko may binabalak si Tita Cleo. Bulong pa ni Paz kay Aliana. Kaya kailangan nating mag-ingat. Opo ate. Sagot naman ni Aliana na medyo nakaramdam ng kaba. Pero sa tingin mo ba may gagawin siya para maagaw sa atin ng kumpanya? Malabong mangyari yon. Habang may kontrata pa tayo at habang sinusubaybayan pa tayo ni Tito Joey. Sagot ni Paz. Pero hindi ako magpapakakampante. Hindi siya basta-bastang sumusuko. Lalo na kapag kinalaman sa pera at ari-arian. Nagpatuloy pa ang kanilang pag-uusap at sa kabila ng kanilang mga pangarap at plano para sa kumpanya, nananatiling malinaw sa isip ni Paz na kailangan nilang bantayan si Tita Cleo at ang iba pang maaaring magtangkang sirain ang kanilang pamilya at ang legasiya na pinaghirapan ng kanilang mga magulang. Nang sumunod na araw, maagang isinama ni Mr. De Castro sina Paz at Aliana sa opisina ng kanilang kumpanya upang ipakita ang ilang mahahalagang aspeto ng operasyon. Pagdating nila, laking gulat nila na makita si Tita Cleo na tila abala kasama ang ilang mga lalaki na nag-aayos ng isang opisina. May mga bagong kasangkapan na tila pinapaganda ito para maging bagong opisina ni Tita Cleo. Napatingin naman si Paz kay Aliana at parehong naguguluhan at wala silang ideya tungkol sa ginagawang pag-aayos. Agad silang lumapit kay Tita Cleo na mukha namang walang intensyong ipaliwanag ang kanyang mga ginagawa. Tita, ano pong nangyayari dito? Tanong ni Paz, halatang may halong pagtatakat ka ba sa kanyang boses. Bakit po parang may inaayos kayong opisina dito? Hindi po namin alam na magkakaroon kayo ng sariling opisina. Lumingon naman si Tita Cleo na walang bakas sa pag-aalala sa kanyang muka. Bagko sa isang ngiti ng kumpiyansa. Oh, Paz, Aliana, hindi ko na kayo naabisuhan pero bilang kapatid ng iyong ama at bahagi ng pamilya, nararapat lang na may pwesto rin ako dito. Kailangan ko ring mag-contribute sa pagpapatakbo ng kumpanya. Nagulat naman si Paz sa sinabi ng Tita Cleo, habang si Aliana naman ay tahimik na nakikinig sa tabi ng kanyang ate. Tita, pero wala pong napag-usapang ganito. Ni hindi po namin alam na may plano kayo mag-opisina dito. Sana man lang ay pinaalam niyo muna sa amin. Natawa ng bahagya si Tita Cleo at tila iniitsapwera ang mga agam-agam ni Paz. Paz, Aliana, kapatid ako ng inyong ama. At bilang bahagi ng pamilya, may karapatan ako na maging bahagi ng kumpanyang ito. Hindi niyo ba naisip na ako ang mas makakatulong sa inyo? Wala naman akong ibang pakay kundi ang tiyaking magiging maayos ang lahat. At saka siguro naman ay wala nang bypass pa na mangyayari doon dahil magkakapamilya naman tayo. This is normal in a happy family. Napatingin naman si Aliana kay Paz at tila naghihintay na magiging sagot ng kanyang ate. Ramdam nila ang bawat sitwasyon. Alam na lang hindi basta-basta lang pwedeng bigyan ng posisyon o puwang si Tita Cleo nang walang malinaw na kasunduan. Lalo pa noong nabubuhay pa ang kanilang ama ay alam nilang nagkaroon ng hidwaan ng mga ito sa agawan ng lupa at mana at kailanman ay hindi nagkaroon ng maayos na relasyon kaya naman hindi talaga sila kumbinsido sa mga ginagawang ito ng kanilang Tito Cleo. Pero tita, mahinahon ngunit matigas ang boses ni Paz. Wala po kayong posisyon sa board ng kumpanya.
Kailangan po natin itong pag-usapan sa loob ng legal na proseso. Hindi po pwedeng basta na lang kayo maglagay ng opisina dito. Halata ang bahagyang pagtaas ng kilay ni Tita Cleo. Ngunit hindi ito nagpatalo. Kailangan pa ba yun, ha, Paz? Para namang pinasasakit mo ang kalooban ko at pinapahiya sa mga empleyado na nandito. Parang pinapalabas mo na wala talaga akong karapatan sa pamilyang to. Huwag kang mag-alala at matakot, Paz. I'm here not to be your enemy, but to be your company. Dito na nagsalita si Mr. De Castro na kanina pang tahimik na nakikinig sa usapan. Madam Cleo, simula niya. Nauunawaan namin ang nais ninyong tumulong. Ngunit ang lahat ng hakbang sa loob ng kumpanya ay dumadaan sa board at mga tamang proseso. Kung nais niyo talagang makilahok sa negosyo, may mga formalidad tayong dapat sundin at hindi porket kamag-anak o kapamilya kayo, ay basta-basta na kayong gagawa ng aksyon na hindi malang pinagbibigay alam sa mga tunay na namamahala nito. At iyon ay ang magkapatid na sina Paz at Aliana. At isa pa, hindi po yan kabilang sa mga nakasulat sa naiwang testament ng kanilang mga magulang. Napangiti si Cleo. Ngunit alam nilang hindi siya natutuwa sa sinabing iyon ni Mr. De Castro. Sige, kung yan ang gusto ninyo, idaan natin sa proseso. Pero tandaan ninyo, Paz at Aliana, pamilya tayo. Kapatid pa rin ako ng inyong amang si Rafael. Sa ayaw nyo naman na sa gusto, malaki pa rin ang iaambag ko sa kumpanyang to, lalong-lalo na sa mga buhay ninyo. Pagkatapos ng usapan, umalis na si Tita Cleo kasama ang mga kalalakihan. Iniwan sina Paz, Aliana at Mr. De Castro sa opisina. Tahimik si Aliana, ngunit halata sa kanyang muka ang pag-aalala. Ate, mukhang desidido na talaga si Tito Cleo ah. Bulong ni Aliana. Huminga ng malalim si Paz. Tama ka. Pero hindi ko mahahayaan na makialam siya sa atin. Sa atin ang kumpanyang to. At wala naman siyang ambag dito. Tumingin si Mr. De Castro sa kanila at sinabing, maging alerto kayo sa mga hakbang ng Tita Cleo ninyo. Dapat ninyong protektahan ang negosyo. Ngunit huwag din kayo magpadalos-dalos. Siguraduhin nating lahat ng gagawin ay ayon sa batas at sa proseso. Tumango naman sina Paz at Aliana. Alam nilang nasa gitna na sila ng isang masalimuot na sitwasyon. Sa kanilang isipan, malinaw na hindi lamang negosyo ang nakataya, kundi pati na rin ang kanilang relasyon sa pamilya at ang legacy ng kanilang mga magulang. Makaraan ng ilang araw, patuloy pa rin ang pag-aaral ni Paz sa pamamahala ng kumpanya kasama si Aliana. Gaya nga ng payo ni Mr. De Castro, naging mas maingat sila sa kanilang mga hakbang, lalo na sa pakikipag-usap kay Tita Cleo. Pinagtuunan nila ng pansin ang mga dokumento ng kumpanya at inalam ang bawat detalye ng kanilang mga karapatan bilang tagapagmana. Gusto nilang tiyakin na hindi magagamit ni Tita Cleo ang anumang puwang para kontrolin ang negosyo. Isang umaga, habang abala si Paz sa kanyang mesa at sinusuri ang mga financial reports, biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Aliana. Bit-bit ang ilang mga papel na mukhang galing sa legal department. Ate, tignan mo to, sabi ni Aliana na halatang nag-aalala. May mga bagong dokumentong ipinasa si Tita Cleo sa mga abogado. Gusto niyo makakuha ng pwesto sa board of directors. Napakunot ang noon ni Paz at mabilis nang kinuha ang mga dokumento mula sa kamay ni Aliana. Hindi pwedeng mangyari to, bulong niya habang nagbabasa. Wala siyang legal na karapatan para maging bahagi ng board. Hindi to pwedeng pumasa ng ganun-ganun lang. Pero ate, dagdag pa ni Aliana, sinasabi niya na bilang kapatid ng ating ama, may karapatan daw siya sa bahagi ng kumpanya. Mukhang ginagamit niya ang koneksyon niya sa pamilya para magmukhang lehitimo ang claim niya. Tumayo si Paz mula sa kanyang mesa at tumingin sa bintana. Malalim ang iniisip. Alam niyang hindi magiging madali ang labang ito. Lalo na tila desidido si Tita Cleo na makuha ang isang pwesto sa pamunuan. Ngunit hindi siya papayag na magtagumpay ito. We need to talk to Mr. De Castro, sabi ni Paz na may determinasyon sa kanyang boses. Hindi pwedeng mangyari ito. Kailangan natin ng payo kung paano haharapin ito ng maayos. Hindi natin hahayaang maimpluwensyahan niya ang board.
Kinagabihan habang nasa dining area ang magkapatid, tahimik silang nag-uusap tungkol sa sitwasyon. Hindi naman mapakali si Aliana. Halatang kinakabahan sa mga posibleng mangyari. Ate, bakit kaya gustong-gusto ni Tita Cleo na makialam? Hindi ba dapat sapat na yung bahagi ng mana na nakuha niya noon? Alam mo, Aliana, sagot ni Paz habang hinahalo ang kanyang kape. Hindi kasi pera ang gusto ni Tita Cleo. Sa tingin ko, gusto niya makuha ang kontrol ng kumpanya. Ang legacy ng pamilya natin. Gusto niyang pakialaman ng lahat. At baka may ibang plano pa siya na hindi natin alam. Tumingin si Aliana kay Paz at halata nag-aalala. Paano kung may plano siyang sirain ng kumpanya, ate? O di naman kaya gamitin ito para sa sarili niyang interes? Hindi mangyayari yan. Sagot ni Paz ng buong tapang. Hindi ko hahayaan. Kahit ano pang gawin ni Tita Cleo, tayo pa rin ang tagapagmana at tayo ang may karapatan sa kumpanyang ito. Biglang tumahimik ang paligid nang may kumatok sa pintuan. Pumasok si Mang Tomas, ang isa sa mga katiwala sa mansyon, dala ang isang sobre. Para sa inyo po, Senyorita Paz, sabi ni Mang Tomas at inaabot ang sobre. Kinuha ni Paz ang sobre at binuksan ito. Laking gulat niya na makita ang laman. Isang imbitasyon para sa emergency board meeting na ipinatawag ni Tita Cleo. Nakaschedule ito para sa susunod na araw. Ate, anong ibig sabihin yan? Tanong ni Aliana na halatang nababahala. Hinahamon na tayo ni Tita Cleo. Sagot ni Paz habang inaayos ang mga dokumento. Gusto niyang ipaglaban ang pwesto niya sa board. Kailangan natin maghanda, Aliana. Hindi ito magiging madali. Kinabukasan bago magsimula ang board meeting ay naghanda na sina Paz at Aliana kasama si Mr. De Castro. Ipinaliwanag ni Mr. De Castro ang mga hakbang na maaari nilang gawin upang kontrahin ang mga argumento ni Tita Cleo. Paz, Aliana, sabi ni Mr. De Castro. Kailangan ninyong magpakita ng lakas at kumpiyansa sa meeting na ito. Kung makikita nilang nagdadalawang isip kayo, baka maging advantage ito ni Tita Cleo ninyo. Alam ko ho, Tito Joey, sagot ni Paz. Alam ko kung gaano kahalaga ang araw na to. At gagawin namin ni Aliana ang lahat para maprotektahan ng kumpanya. Alang-alang kina Mom at Dad. Sa pagdating nila sa conference room ng kumpanya, naroon na si Tita Cleo. Mukhang kalmado at nakangiti. Tila ba sigurado siya sa tagumpay ng kanyang plano. Nakaupo siya sa dulo ng mesa, kasabay ng ilang miyembro ng board. Nang makita si Paz at Aliana, mas lumapad pa ang ngiti niya. Paz, Aliana, bati ni Tita Cleo. Buti naman at dumating na kayo. Akala ko hindi na kayo dadalo. Alam niyo naman, mahalaga ang meeting na to. Hindi namin palalampasin ang ganitong bagay, tita. Matapang na sagot naman ni Paz habang umuupo sa kanyang pwesto. Nagsimula na ang meeting at dito na inihayag ni Tita Cleo ang kanyang intensyon na maging bahagi ng board at magkaroon ng opisyal na posisyon sa pamamahala ng kumpanya. Tumayo siya at ipresenta ang kanyang argumento na nagsasabing may karapatan siyang makilahok dahil sa kanyang pagiging kapatid ng yumaong ama ng magkapatid. Habang tahimik na nakikinig si Paz at Aliana, napansin nila ang ilan sa mga miyembro ng board ay tila nag-aalinlangan. Ngunit hindi pa rin malinaw kung saan papanig ang desisyon ng karamihan. Nang matapos magsalita si Tita Cleo, tumayo si Paz upang sumagot. Tita Cleo, bagamat inaamin namin na kayo ay bahagi ng pamilya, hindi ito nagbibigay sa inyo ng otomatikong karapatan para sa posisyon sa board. Ang kumpanya ay itinatag ng aming mga magulang para sa amin. At kami ang tagapagmana ng kumpanyang ito. Nagpatuloy si Paz sa kanyang argumento at ipinaliwanag ang mga legal na aspeto ng sitwasyon at kung paano nilang binuo ang kumpanyang ito batay sa tiwala at pagpaplano ng kanilang mga magulang. Determinado siyang hindi basta-basta ibigay ang kontrol kay Tita Cleo kahit ano pa ang gawin nito. Matapos ang mahaba-habang diskusyon, nananatiling tahimik ang mga miyembro ng board, tila malalim na nag-iisip. Alam ni Paz na magiging mahirap ang laban na ito, pero
Hindi siya papayag na maagaw ng kanilang tiyahin ng kumpanya na iniwan ng kanilang mga magulang para sa kanila. Matapos ang mahaba at masalimuot na pagpupulong, nagkaroon na ng desisyon ang mga board members. Isa-isa silang nagpahayag ng kanilang boto at sa wakas ang kanilang pasya ay pumanig sa magkapatid, kina Paz at Aliana. Hindi pagbibigyan ng pwesto si Tita Cleo sa kumpanya. Nang marinig ni Tita Cleo ang resulta, bigla siyang nagbago ng itsura. Mula sa mahinahon at mapagpanggap na anyo, unti-unting sumiklab ang galit sa kanyang mukha. Halos sumabog ang emosyon niya at hindi niya na mapigil ang kanyang sarili. Anong ibig sabihin nito? Halos pasigaw na tanong ni Tita Cleo habang tumatayo at humarap sa mga board members. Ako ang kapatid ng kanilang ama. Dapat may karapatan ako dito. Hindi niyo ako pwedeng isantabi ng ganito. Halos mag-hysterical na siya sa loob ng conference room. Lumapit siya sa mesa at malakas na itinulak ang ilang mga papel sa ibabaw nito. Natahimik naman ang buong silid at ang mga miyembro ng board ay halatang nagulat at hindi inaasahan ang ganitong reaksyon mula kay Madam Cleo. Mahal na mahal ko ang pamilya ko at ako makakatulong sa kanila. Hindi niyo ako naiintindihan. Sigaw niya na para bang nababaliw na at ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ako dapat ang nandito, hindi kayo. Tumuro siya kay Paz na hindi na natinag at mahinahong nakatingin sa kanyang tiyahin. Tita Cleo, mahinahong sagot ni Paz. Naiintindihan namin ang nararamdaman ninyo. Pero malinaw ho ang naging desisyon ng board. Hindi po kayo maaaring bigyan ng posisyon dahil hindi kayo kasama sa mga orihinal na tagapagmana. Wala po kayong legal na karapatan dito. Napalakas ang hininga ni Tita Cleo na tila nagpipigil ng galit. Makikita ninyo, hindi pa ako tapos dito. Banta niya bago lumabas ng conference room na naglalakad ng mabilis bitbit ang kanyang galit at sama ng loob. Tahimik na nagkatinginan sina Paz at Aliana pagkatapos ng eksenang iyon. Ramdam nila ang bigat ng sitwasyon. Ngunit alam nila na ito ang tamang desisyon. Ate, tapos na ba talaga to? Tanong ni Aliana na ang boses niya ay may halong kaba. Tingin ko, Aliana. Sagot ni Paz. Hindi pa tapos si Tita Cleo. Kailangan nating maging handa sa susunod niyang gagawin. Pero ngayon, panatag ang loob ko na nasa atin ang suporta ng board. Lumapit si Mr. De Castro sa kanila at nagsalita. Naging maayos ang inyong pagtatanggol sa kumpanya. Pero tama ka, Paz. Si Madam Cleo ay hindi susuko ng ganun-ganun na lamang. Kaya maghanda kayo dahil maaaring may plano pa siyang nakatago. Sa kabila ng tagumpay na ito, alam ni Paz at Aliana na malayo pa ang laban. Si Madam Cleo ay hindi basta-bastang susuko at nararamdaman nila na may mas malalim pang plano itong tiyak na maaaring magdulot ng bagong panganib sa kanilang pamilya at negosyo. Pagkatapos ng insidenteng iyon, naging mas alerto sina Paz at Aliana sa bawat galaw ng kumpanya. Alam nilang hindi pa tapos si Tita Cleo, lalo na't ipinapakita na nito ang kanyang galit at determinasyong makuha ang bahagi ng negosyo. Nagpatuloy ang kanilang pagsasanay kay Mr. De Castro, ngunit hindi nila maiwasang makaramdam ng tensyon sa bawat araw na lumilipas. Isang gabi, habang nasa opisina si Paz at tinatapos ang ilang mga ulat, biglang nag-ring ang kanyang telepono. Nang makita niya ang caller ID, napakunot ang noon niya. Hindi pamilyar ang numero. Dahan-dahan niyang sinagot ang tawag. Hello? Tanong ni Paz. Inaasahan na baka isang opisyal na tawag ito mula sa kumpanya. Magandang gabi, Senyorita Paz. Nagsimula ang tinig sa kabilang linya. Malamig at tila may halong pagbabanta. Mag-iingat ka, katulad ng pag-iingat mo sa kumpanya. Napakapit si Paz sa telepono, tila kinikilabutan sa narinig. Sino ka? Anong kailangan mo? Tanong niya. Sinusubukang panatilihin ang kalmado sa kanyang boses. Hindi na mahalaga kung sino ako. Sagot ang boses babae. Basta tandaan mo, walang hindi nakakakuha na gusto nila. Lalo na ang mga taong may kapangyarihan.
Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mong protektahan. Kung kaya mo ba talagang protektahan ang kumpanya mo at ang kapatid mo. Nang biglang pinutol ang tawag na tigilan si Paz, humihingal at naguguluhan. Sino ang tumawag? Ito ba'y may kaugnayan kay Tita Cleo? Hindi niya alam kung gaanong kaseryoso ang banta, pero malinaw na ang laban nila ay hindi pa tapos. Kinabukasan, maagang pumunta si Paz sa opisina ni Mr. De Castro at ikinuwento ang nangyari. Habang nakaupo si Mr. De Castro, tahimik siyang nakikinig, ngunit halatang nag-aalala sa mga naririnig. Senyorita Paz, mukhang hindi na ito simpleng usapin sa negosyo. Mukhang may mas mabigat na banta sa inyo. Sabi pa ni Mr. De Castro na mabigat ang boses. Iminumungkahi ko na magsagawa tayo ng masusing security measures para protektahan kayo, lalo na si Aliana. Nagkatinginan sina Paz at Aliana, pareho nag-aalala. Pero Tito Joey, sabi ni Aliana, kailangan ba talaga natin gawin yon? Hindi ba natin pwedeng makausap si Tita Cleo at ayusin ito ng maayos? Alam natin na hindi siya magpapatalo ng ganun lang, sagot ni Paz. Kailangan nating maging handa sa kahit anong maaaring gawin niya. Kung umabot na sa ganitong punto, baka may mga tao siyang kinakausap na maaaring maging peligro para sa atin. Dahil dito, ipinatawag nila ang head of security ng kumpanya at pinaigting ang seguridad sa mansyon at opisina. Naglagay sila ng mga CCTV cameras at kumuha ng mga bodyguard para tiyaking ligtas sina Paz at Aliana. Makalipas ang ilang araw, tila kalmado ang sitwasyon. Patuloy na nagtrabaho sina Paz at Aliana. Ngunit, hindi nawala sa isip ni Paz ang banta ng tawag na natatanggap niya. Isang araw, habang abala si Paz sa kanyang opisina, may dumating na liham mula sa law firm ng kumpanya. At nang buksan niya ito, laking gulat niya na makita na isa itong demand letter mula sa abogado ni Tita Cleo. Nakasaad dito ang intensyon ni Tita Cleo na questionin ang desisyon ng board sa korte at nag-aakusang minamanipula umano ni Paz at Aliana ang kumpanya para hindi siya mabigyan ng patas na bahagi. Tila ayaw talagang sumuko ni Tita Cleo, sabi ni Paz habang pinapakita kay Mr. De Castro ang liham. Gusto niyang dalhin to sa legal battle? Napabuntong hininga si Mr. De Castro. Matagal ko nang kilala si Madam Cleo, Paz. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Ngunit huwag kayong mag-alala. Meron kayong matibay na kaso. Sa ngayon ay mag-focus kayo sa negosyo. Kami nang bahala sa legal na usapin. Habang patuloy na bumibigat ang sitwasyon, nagdesisyon si Paz na mas magpakatatag para kay Aliana. Hindi niya hahayaang sirain ni Tita Cleo ang lahat ng itinaguyod ng kanilang mga magulang. Nagsimula ng legal na laban at kasabay nito lalong naramdaman ni Paz at Aliana ang bigat ng kanilang responsibilidad. Hindi lang nila pinoprotektahan ng kumpanya kundi pati na ang legacy ng kanilang pamilya. Isang laban na tila walang katapusan habang patuloy na lumalapit ang panganib na dala ng kanilang tiyahin. Ngunit sa pangalawang pagkakataon ay muling nabigo si Madam Cleo. Nang makauwi si Madam Cleo matapos ang pangalawang pagkatalo nila, tila nagdilim ang kanyang isipan. Sa loob ng kanyang magarang bahay, tanging isang bagay lamang ang bumabalot sa kanyang isip. Ang pagpatay kina Paz, Aliana at Mr. De Castro. Sa kanyang desperasyon at labis na pagkatalo, naniniwala siyang ito lamang ang paraan upang makuha niyang kontrol sa kumpanya at ang yaman ng pamilya. Sa dilim ng gabi, naglakad si Madam Cleo papunta sa kanyang study room, kung saan ay may lihim siyang safe. Binuksan niya ito at kinuha ang ilang papel at mga dokumento. Ngunit hindi lamang iyon ang laman ng kanyang safe. Nandoon din ang ilang mga contact details sa mga taong kilala niya mula sa kanyang masalimuot na nakaraan. Mga taong handang gawin ng kahit ano, kahit gaanong kasama, basta tama ang bayad. Kinuha ni Madam Cleo ang telepono at tumawag sa isang matagal nang hindi niya kinakausap. Isang lalaking may malalim na boses ang sumagot sa kabilang linya. Matagal na tayong hindi nagkikita, Cleo. Anong kailangan mo? May trabaho ako para sa'yo, sabi ni Madam Cleo, malamig at puno ng puot. 3 tao. Kailangan mawala sila.
Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya, ngunit sa ilang segundo lamang ay sumagot ang lalaki. Alam mo ang presyo. Siguraduhin mong handa kang bayaran ang halaga nito. Walang problema sa pera. Kailangan ko lang itong matapos. At walang bakas na maiiwan. Nasa iyo na ang lahat ng detalye. Gawin mo lang ito. Matapos ang tawag ay napabuntong hininga si Madam Cleo. Ramdam niya ang bigat ng kanyang plano. Ngunit sa kanyang isipan, ito lang ang paraan upang makuha ang kontrol sa kumpanya. Lumapit siya sa bintana ng kanyang silid at tiningnan ng madilim na langit. Alam niyang hindi na siya makakabalik mula rito. Ang kanyang ginawa ay tuluyan ng itutulak siya sa mas madilim na landas. Ngunit wala na siyang pakialam. Samantala sa mansyon ni Paz at Aliana, tila nagiging mas payapa na ang mga bagay-bagay. Nagiging mas abala si Paz sa pamamahala ng kumpanya. At si Aliana naman ay bumabalik na sa kanyang mga normal na gawain. Pero walang kamalay-malay ang magkapatid na may paparating na panganib. Isang banta na mas madilim at mas mapanganib kesa sa kanilang inaasahan. Ilang araw ang lumipas at tila bumabalik sa normal ang buhay ni Paz at Aliana. Ngunit isang gabi habang nasa mansyon sila at nagdi-dinner kasama si Mr. De Castro, napansin nila ang kakaibang paggalaw ng mga security personnel sa labas ng kanilang bahay. Naging mas alerto si Mr. De Castro, lalo na nang mapansin niyang tila may mga bagong muka na hindi nila kilala sa paligid. Bakit parang may kakaiba ngayong gabi? Ramdam niyo rin ba yun? Tanong ni Paz nang mapansin ang seryosong ekspresyon ni Mr. De Castro. Baka panahon na para palakasin pa natin ang seguridad. Hindi magandang pakiramdam ko. Sagot ni Mr. De Castro. Bantayan natin ang paligid. Hindi ko gusto ang nararamdaman ko. At sa gabing iyon, habang tahimik ang lahat, may isang anino ang gumalaw sa dilim, patungo sa kanilang direksyon. Habang tahimik na tinatapos si Paz, Aliana at Mr. De Castro ang kanilang hapunan, unti-unti nilang naramdaman ang kakaibang tensyon sa paligid. Tahimik ang gabi, ngunit tila may mabigat na alingas-ngas sa hangin. Napatingin si Mr. De Castro sa mga bintana ng mansyon at ang kanyang pakiramdam na may mali ay lumalalim. Tito Joey, ano sa tingin mo ang nangyayari? Tanong ni Aliana na halata ang pagkabahala sa kanyang boses. Baka oras na para alamin natin. Sagot ni Mr. De Castro. Tumayo siya mula sa lamesa at may kinuhang telepono upang tawagan ng head of security. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang may malakas na kalabog mula sa labas. Napaigtad si Paz at Aliana at napatayo rin si Paz, kinakabahan. Ano yun? Tanong ni Paz habang palingalinga. Dali-daling naglakad si Mr. De Castro patungo sa pintuan at sinilip ang mga nangyayari. Nang buksan niya ang pinto, bumungad sa kanya ang ilang tauhan ng seguridad na nagmamadaling nag-uusap. Hawak ang kanilang mga radyo. Sir, may hindi pamilyar na mga tao sa paligid. Sabi ng isa sa mga security personnel. May napansin kaming mga anino na gumagalaw sa likod ng property. Sinusubukan pa namin kumpirmahin pero mukhang mga armado. Agad na tumigil ang oras para kina Paz at Aliana. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Paz ang marinig ang salitang armado. Pakiramdam niya ay bumabalik ang lahat ng banta at takot na naramdaman nila sa harap ni Tita Cleo. At ngayon ay tila mas malubha ito. Hindi tayo pwedeng magkamali rito. Sabi ni Mr. De Castro na mabigat ang boses. Kailangang iligtas natin kayo. Ilak niyo mga bintana at pinto. Kailangan tayong maging handa sa kahit anong mangyayari. Mabilis na kumilos ang lahat. Si Aliana, bagaman bata pa, ay halatang kinakabahan. Ngunit sumusunod siya sa bawat utos ni Paz at Mr. De Castro. Habang sinisigurado nila na nakakandado ang bawat pintuan, muling tumunog ang telepono ni Mr. De Castro. Pagad niya itong sinagot. Sir, confirmed. May mga kalalakihan na nasa perimeter. Nakita namin sila may mga baril. Anong gusto niyong gawin? Tanong ng boses sa kabilang linya. Napatingin si Mr. De Castro kina Paz at Aliana. Alam niyang hindi ito ordinaryong sitwasyon at nasa peligro ang kanilang mga buhay. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded.
Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala sa ating tagapakinig na si Dan Gumabaw. At ang sabi niya, may kasabihan nga na kung anong itinanim ay siya rin ang iyong aanihin. Si Ara nagtanim ng masamang buto kaya umani din siya ng mas malala na kapahamakan. Kaya sana huwag tayong mainggit kung anong meron ng iba. Hindi masamang mangarap, pero gawin sa magandang paraan. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Paligiran niyo ang bahay. Siguraduhin ninyong walang makakalapit. Maganda kayo sa kahit anong maaaring mangyari. Utos ni Mr. De Castro. Habang patuloy silang naghahanda, hindi maiwasang maglaro sa isip ni Paz ang mga nangyari kay Tita Cleo. Alam niyang may kinalaman ito sa kanilang tiyahin. Pero hindi niya inaasahan na aabot sa ganitong punto. Ang buhay nilang magkapatid, pati na rin si Mr. De Castro, ay nasa panganib. Hindi tayo pwedeng maghintay lang dito, sabi ni Paz. Tito Joey, kailangan nating malaman kung paano natin protektahan si Eliana. Hindi ko hahayaan na masaktan siya. Ate, huwag kang mag-alala, sagot ni Eliana, pilit na nagpapakatatag. Pero halata ang takot sa kanyang boses. Kakayanin natin to. Bago pa sila makaisip ng ibang plano, may biglang malakas na kalabog sa harap ng mansyon. Napasigaw si Eliana at tumakbo patungo kay Paz. Tumama ang isang malakas na bagay sa pinto. Tila sinusubukan itong pasukin ng puwersa. Huwag kayong lalabas, mariing utos ni Mr. De Castro. Magtago kayo sa safe room. Bilis! Agad na nagtungo sina Paz at Eliana sa safe room ng mansyon. Isang lugar na itinayo ng kanilang mga magulang bilang proteksyon sa mga ganitong sitwasyon. Si Mr. De Castro naman ay naiwan sa labas, handang harapin ang mga sumasalakay. Habang nagtatago sina Paz at Eliana, naririnig nilang malalakas na kalabog at pagputok ng baril mula sa labas. Tumibok ng napakabilis ang kanilang mga puso, ngunit alam nilang kailangan nilang manatiling kalmado. Manalig ka, Eliana. Hindi tayo pababayaan ni Tito Joey. Bulong ni Paz sa kanyang kapatid habang niyayakap ito ng mahigpit. Ilang minuto pang lumipas, tila walang katapusan ng putok ng baril at ingay sa labas. Ngunit maya-maya ay biglang tumahimik ang paligid. Natigil ang lahat ng tunog at tanging ang mabilis na tibok ng kanilang mga puso ang naririnig sa loob ng safe room. Mukhang tapos na, bulong ni Eliana nang nanginginig. Subalit bago pa sila makabawi ng hininga, biglang bumukas ang pinto ng safe room. Sa dilim, isang pamilyar na boses ang narinig nila. Hindi niyo ako kayang takasan, sabi ng malamig at mapanganib na boses si Madam Cleo. Habang nakatayo siya sa pintuan, kasama ang ilang mga armadong lalaki. Pagkapasok ni Madam Cleo sa safe room ay kaagad niyang inutusan ng mga tauhan niya na ilabas ang dalawa mula doon. Nakita nila na nakahandusay na si Mr. De Castro at wala ng buhay. Napatay nila ito at siguradong sila na ang susunod. Humalakak naman si Madam Cleo ng pagkalakas-lakas at nagsimula ng maglitanya bago paslangin ang magkapatid. Tita Cleo, bakit kailangang humantok sa ganito? Bakit bahayok na hayok kayo sa yaman at kapangyarihan? Mangiyak-ngiyak ngunit may tapang na tono na tanong ni Paz. Habang mahigpit naman ang yakap niya sa kanyang kapatid na si Eliana. Tumawa naman ng malakas si Madam Cleo. Alam mo kung bakit? Kasi makasarili kayo. Gahaman. Manang-mana kayo sa inyong ama. Walang puso at magaling magbait-baitan pero alam ko namang mas demonyo pa kayo sa akin. Sigaw niya. Tita, maawa ka, huwag mo kaming sasaktan. Wika naman ni Eliana na ngayon ay umiiyak na. Nilapitan naman siya ni Madam Cleo at binigyan lang ng isang malakas na sampal sa pisngi. Napaigtad naman si Eliana at napayakap sa kanyang ate. Maawa. Huwag niyo akong pinapatawa dahil kailanman ay hindi niyo alam ang salitang yan. Bakit? Sa akin ba naawa kayo? Na halos mamalimos na ako sa inyo kahit nakakapagpapababa na yun ang moral ko. Hindi ba? Kaya nararapat lang to sa inyo.
Kailangan nyo nang mamatay kasama ng bida-bida at inutil na Joey Di Castro na to. Bulala si Madam Cleo. Tumayo na rin siya at inayos ang sarili. Kayo nang bahala sa dalawang yan. Tatalikod na sana si Madam Cleo, ngunit nagawa pa rin makatakas ang dalawa. Ngunit habang tumatakbo sila ay nabaril sila ng mga tauhan ni Madam Cleo at ang natamaan ay si Aliana. Aliana! Mangiyak-ngiyak nitong hinawakan ng kapatid habang patingin-tingin naman sa papalapit na sa kanilang tauhan ni Madam Cleo. Ate, umalis ka na. Iligtas mo ka sarili mo. Iwan mo na ako dito. Sige na. Alam kong matalino ka. Alam kong babalikan mo ako. Sige na ate. Hindi pwede pareho tayong mamatay. Sige na ate. Pinilit pang sumigaw ni Aliana para lamang paalisin na ang kanyang ate Paz. Kahit na namimilipit na siya sa sakit na kanyang nararamdaman. Tanging luha na lamang ang naisagot ni Paz at kumaripas na rin siya ng takbo. Habang tumatakbo palayo si Paz, nanginginig ang kanyang buong katawan. Habang patuloy na naririnig sa kanyang isipan ang huling salita ni Aliana. Iligtas mo ang sarili mo. Tumutulo ang luha ni Paz habang mabilis siyang naglalakad sa madilim at mapanganib na kagubatan sa likod ng kanilang mansyon. Sa bawat hakbang nararamdaman niyang humihina ang kanyang loob. Pero alam niyang hindi siya maaaring bumalik. Kailangan niyang mabuhay. Hindi lamang para sa sarili niya kundi para kay Aliana na nag-alay ng kanyang buhay upang siya ay makaligtas. Sa likod niya naririnig pa rin ang mga tauhan ni Madam Cleo na naghahanap sa kanya. Ang mga yapak at mga kaluskos ay nagpapalapit ng takot sa puso ni Paz. Pero sinisikip niyang manatiling kalmado. Sa sobrang dilim ng gabi, tanging ang liwanag ng buwan ang nagbibigay ng daan sa kanya. Nang makalayo na siya ng husto, huminto si Paz at sumandal sa isang puno. Humihingal at umiiyak. Hindi niya matanggap na si Aliana, kanyang batang kapatid, ang nagbigay ng buhay niya para sa kanya. Naghahanap siya ng sagot ng paraan para bumalik at iligtas si Aliana. Pero alam niyang huli na ang lahat. Aliana, bulong ni Paz sa hangin. Patawarin mo ako. Biglang narinig niya ang tunog ng paparating ng mga sasakyan. Dumaan ang ilang segundo at may pumasok na ideya sa kanyang isipan. Kailangan niyang makuha ng tulong bago pa tuluyang makuha ni Madam Cleo ang lahat. Kinuha niya ang cellphone mula sa kanyang bulsa at nagdial. Nagiginig ang kanyang mga daliri. Sir, kailangan ko ng tulong. Humihikbi siya sa telepono. Nasa peligro ho kami. Si Aliana ang kapatid ko. Si Tita Cleo, gusto niya kaming patayin. Habang sinusubukan niyang ipaliwanag ang sitwasyon, narinig niya ang tunog ng paparating ng mga motorsiklo mula sa hindi kalayuan. Tila sinusundan nga siya ng mga tauhan ni Madam Cleo. Wala nang oras. Nagmadali siyang itago ang kanyang telepon at nagsimulang tumakbo ulit. Mga yapak ng mga tauhan ni Madam Cleo ay mas lumalapit na. At alam ni Paz na kailangan niyang makahanap ng ligtas na lugar kahit pansamantala. Ngunit habang patuloy siyang tumatakbo, hindi niya maiwasang mag-alala para kay Aliana. Kung may natitira mang pagkakataon, babalikan niya ang kanyang kapatid. Sa kabila ng pagod at sakit ng kalooban, naisip ni Paz ang isang bagay. Hindi pa tapos ang laban na ito. Kung makakaligtas siya, babalik siya upang harapin si Madam Cleo, upang ipaghiganti si Aliana at si Mr. Di Castro, at upang kunin muli ang kumpanya na nararapat lamang para sa kanila. Patuloy siyang tumakbo, sa kabila ng lahat ng takot at sakit hanggang sa narating niya ang gilid ng isang bangin. Doon huminto siya tumingala sa madilim na kalangitan. Para sa iyo to, Aliana. Bulong niya habang pilit na pinipigilan ang mga luha. Habang nakatayo si Paz sa gilid ng bangin, tila tumigil ang oras. Ramdam niyang malamig na simoy ng hangin sa kanyang balat. Ngunit mas malamig ang bigat ng takot at bigati na bumabalot sa kanyang puso. Tumingala siya sa kalangitan, para bang nagdarasal ng huling pagkakataon. Umaasang may himalang darating. Maya-maya pa ay narinig niya ang tunog ng mga motorsiklo na lalong lumalapit. Ang mga tauhan ni Madam Cleo ay kumalat na. Sinusuyot ang bawat sulok upang hanapin siya. Wala siyang ibang mapupuntahan. At kung babalik siya ng mansyon, maaaring mas lalo lamang siyang mapahamak. Saan ka na pupunta ngayon, Paz? Bulong niya sa sarili.
Ngunit hindi siya maaaring sumuko. Matapos ang lahat ng sakripisyong ginawa ni Aliana, kailangan niyang mabuhay at makahanap ng paraan upang ipaghiganti ang kanyang kapatid. Habang iniisip ang mga susunod na hakbang, napansin niyang may maliit na daan pababa mula sa bangin. Isang landas na tila hindi agad mapapansin ng mga humahabol. Walang ibang pagpipilian si Paz kundi subukan ang daang iyon. Huminga siya ng malalim, tumingala muli sa kalangitan at naglakad papunta sa masikip na landas. Ingat na ingat sa bawat hakbang. Ramdam niyang pangangalog ng kanyang mga tuhod, ngunit patuloy siyang umusad. Bitbit ang pag-asa na makakalayo sa mga tauhan ni Madam Cleo. Samantala, sa mansya ni Madam Cleo ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga plano. Matapos siyang mapigo sa legal na paraan, itinodo na ang lahat ng masiguradong mawawala na sa landas niya, sina Paz at Aliana. Siguraduhin niyong mahahanap niyo siya. Galit na utos si Madam Cleo sa kanyang mga tauhan habang iniisip ang kanyang susunod na hakbang. Hindi ako papayag na matatalo ako rito. Ang yaman at kumpanya ay dapat sa akin mapunta. Habang patuloy na tinutugis si Paz, dumating ang mga pulis sa lugar ng insidente. Naalerto ito matapos ang tawag ni Paz. Agad nilang hinarap ang mga tauhan ni Madam Cleo na nagulat naman sa mabilis sa pagresponde ng mga otoridad. Nagsimula ang putukan sa pagitan ng mga tauhan ni Cleo at ng mga pulis. At sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Madam Cleo na takasan ang mga pulis. Samantala, si Paz naman ay tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagtakbo. Kahit pa nararamdaman niya ang sakit sa kanyang mga binti at ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi siya pwedeng huminto. Ngunit sa kabila ng lahat ng hirap, hindi niya makalimutan si Aliana. Ang imahe ng kanyang kapatid na duguan at iniwan sa lupa ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Nang marating niya ang dulo ng makitid na daan, napansin niyang nasa isang lugar na siya kung saan may mga abandonadong kabahayan. Sa kabila ng takot, pumasok siya sa isa sa mga ito at nagtago sa madilim na sulok. Patuloy na hinihintay ang pagkakataong makatawag ulit ng tulong. Ngunit habang tahimik siyang nagtatago, narinig niya ang mga kaluskos sa labas ng bahay. Lumakas ang kaba ni Paz. Hindi pa tapos ang laban. Alam niyang kailangan niyang makahanap ng paraan upang mabuhay. At higit sa lahat, makabalik upang iligtas ang kumpanya at bigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Aliana. Dapat ako maging matapang. Bulong niya sa sarili. Hindi ako makakapayag na manalo si Tita Cleo. Sa kabila ng sakit, takot at dalamhati, alam ni Paz na ang laban ay hindi pa tapos. Makalipas ang maraming taon ngayon ay 37 taong gulang na si Aliana. Nabuhay siya. Nabuong akala ng kanyang ate Paz ay namatay na siya. Sa balikat lang siya natamaan noon at napagpasyahan ng kanyang Tita Cleo, nabuhayin na lang siya at gawing katulong sa mismong mansyon nila. Marami nang nangyari buhat noon. Tiniis lahat ni Aliana at matyagang naghintay sa pagbabalik ng kanyang ate Paz. Ngunit halos lahat na ng mga dati nilang ari-arian at maging ang mansyon ay ibinenta na ng kanilang tiyahin para hindi na sila mahanap pa ni Paz. Maging ang kumpanya nila ay pinabagsak na rin ni Madam Cleo at nagtayo na ng sariling kanya. Nang magkaroon si Aliana ng pagkakataon na makaalis sa poder ng kanyang Tita Cleo ay hindi na siya bumalik pa. Wala na rin siyang balita sa kanyang ate kaya naman nagsimula na lang siya ng panibago niyang buhay. Ngayon, si Aliana ay nakikipagsapalaran sa masikip na mundo ng kahirapan, kasama ang kanyang sariling pamilya. May 2 siyang anak, at araw-araw ay puno ng pagsubok ang kanilang buhay. Palaging iniisip ni Aliana kung paano niya bang mabibigyan ng mas magandang kinabukasan ang kanyang mga anak, kahit nakapos sila sa pera. Siya ang bumubuhat ng mga responsibilidad ng kanilang tahanan. Nagtatrabaho sa maliit na tindahan, nagtitipid sa bawat piso para makaraos ang buong pamilya. Madalas silang kumakain ng simpleng pagkain at minsan ay kinakapos pa sa budget para sa mga pangangailangan tulad ng bayarin sa kuryente o pang-tuition ng kanyang mga anak. Sa kabila ng lahat, nananatiling matibay si Aliana. Ang pagmamahal niya sa kanyang mga anak at ang hangarin niyang mapabuti ang buhay nila ang nagbibigay ng lakas para harapin ang araw-araw na hamon. Bagamat malayo na siya kay Tita Cleo, naiwan pa rin ang mga alaala ng panlalait at pang-aalipusta. Hindi na siya bumabalik sa mansyon o sa kanyang nakaraan. Ngayon, iba na ang mundo ni Aliana.
Isang mundong puno ng sakripisyo at determinasyon, kung saan siya ay isang ina na gagawin ng lahat para sa kanyang pamilya, kahit gaano pang kahirap ang buhay. Samantala ngayon naman ay 50 taong gulang na si Paz. May tumulong sa kanya noon si Ginang Rosemary, ang may-ari ng bahay na tinutuluyan noon ni Paz noong sinundan siya sa may bangin ng mga tauhan ni Madam Cleo. Mayaman ito at wala na ring pamilya kaya naman kinupkup niya noon si Paz. Nag-aral siya at nagpakahusay sa mundo ng pagnenegosyo. Tinulungan siya ni Ginang Rosemary na makaahon at muling hanapin ang kanyang kapatid na si Aliana. Ngunit sa kasamaang palad, hindi niya na ito matagpuan pang muli. Kaya naman labis ang hinagpis ni Paz sa pag-aakalang baka patay na nga si Aliana. Kaya naman ngayon ay pinagbuti na lamang niya ang kanyang buhay. Wala na rin siyang balita kina Madam Cleo maging sa kanilang mga mana. Nakarating din sa kanyang balita na lumubog na ng tuluyan ang kanilang kumpanya at naubos na ang mga kayamanan at properties kaya naman nawalan na rin siya ng pag-asa. Nang mamatay si Ginang Rosemary ay kay Paz niya na pinamahala ang kanyang kumpanya at ito na ngayon ang pinamamahalaan ni Paz. Doña Paz, may aplikante po tayo sa labas, papapasukin ko na po ba? Sambit ng isa sa mga katulong ng Doña. Kasalukuyang nakaupo sa may upuang tumutungga si Doña Paz at namamahinga. Nagpapahanap pa kasi siya ng bagong katulong para sana mag-aalaga sa kanya. O sige Raquel, papasukin mo na. Pagkatapos sumagot ni Doña Paz, agad na tinungo ni Raquel ang pintuan upang papasukin ang aplikante. Si Aliana na may halong kaba at pagod mula sa mahirap na biyahe ay tahimik na pumasok. Hindi niya alam na ang kanyang ina-applyan ay ang kanyang kapatid, ang dating masiglang si Paz na ngayon ay nakasuot ng salamin at bulag na. Magandang araw po, bati ni Aliana. Medyo mahina ang boses at may halong kaba. Hindi niya nakilala si Paz na malaki na rin ang itinanda. Anong pangalan mo? Tanong ni Doña Paz. Medyo malamig ang boses ngunit walang kaalam-alam na nasa harapan niya na ngayon ang kanyang kapatid na matagal niya nang hinahanap. Ako po si... Ana, sagot ni Aliana. Hindi niya ginamit ang tunay niyang pangalan. Ana? Bumuntong hininga si Doña Paz habang bahagyang sumandal sa kanyang upuan. Anong kaya mong gawin? Kailangan ko ng maaasahang tao dito. Habang nag-uusap sila ay tila walang bakas ang pagkakakilanlan sa isa't isa. Si Aliana, nahirap sa buhay, ay hindi alintana ang damdamin ng nakaraan. Si Doña Paz, na wala na rin kakayahang makakita ang kanyang nakababatang kapatid, ay hindi na malayang ang taong nasa harapan niya ay ang pinaniniwalaan niyang namatay na noon. Ihanda mo na mga kailangan, Raquel. Utos ni Paz sa kanyang katulong. Mukhang okay naman tong si Ana. Talaga po? Ang ibig sabihin po ba nito ay tanggap na po ako? Manghang tanong pa ni Aliana. Tumango naman ang matanda nang may matipid na ngiti. Oo. Ikaw ang magsisilbing tagapangalaga ako sa akin. Nakikita mo naman na may problema ako sa paningin. Hindi na ako nakakakita kaya naman kailangan ko ng mag-aalalay sa akin. At ikaw yon, Ana. Dagdag pa ni Doña Paz. Kaagad naman ding sumunod si Raquel sa utos si Doña Paz at isinama na rin si Aliana sa magiging silid nito. Habang si Aliana ay sinusundan si Raquel papunta sa kanyang magiging kwarto, hindi niya matanggal ang pagkabigla at kalituhan sa kanyang puso. Walang bakas ang pagkakakilanlan sa mukha ni Doña Paz at bagamat may mga pahiwatig, hindi siya sigurado kung may koneksyon nga ba sila. Si Paz na ngayon ay bulag na at malaki na ang pinagbago ng itsura, ay tila hindi rin nakikilala si Aliana at wala siyang ideya kung sino ang aplikante sa harapan niya. Pero iyon ang akala nila. Nagpapanggap lang talaga na bulag si Doña Paz para lamang subukin ang mga kasambahay. Magpaganon pa man kahit malinaw na nakita niya ang mukha ni Aliana na ngayon ay si Ana na, ay hindi pa rin niya ito nagawang mamukaan. Habang si Raquel na hindi alam ang nakaraan ay hindi rin tumitigil sa pagsasalita. Dito ka na muna sa kwarto na ito, Ana. Malapit lang ito sa sala. Kaya kung kailangan ni Doña Paz ng tulong mo, madali ka niyang matatawag.
Nang dumaan sa ilang saglit na tahimik na hakbang, nagsalita si Aliana. Maraming salamat po. Maghuhugas po ako ng pinggan mamaya. Ang sabi niya at nag-aalangan pa. Ako nang bahala doon, Ana. Trabaho ko yon. Ang responsibilidad mo ay si Donya. Ibibigay ko sa iyo mamaya ang mga listahan niya ng gamot. At doon nakasulat ang oras at kung anong mga ipapainom sa kanya. Sagot ni Raquel nang nakangiti. Tumango na lamang si Aliana. Habang naroon sa kwarto ay nagmuni-muni si Aliana. Walang kaalam-alam si Aliana na ang matandang babae sa sala ay siya ring lumaking kasama niya sa buhay at itinuturing niyang ate noong bata pa siya. Pero ngayon, siya ang Ana, isang estrangherang aplikante na may simpleng hangarin at iyon ay makapagtrabaho at makaraos sa buhay. Nang sumunod na araw, nagsimula na si Aliana bilang personal maid ni Doña Paz sa buong mansyon. Donya lamang ang tinatawag sa kanya ng lahat ng tao kaya't ito lang din ang pagkakakilanlan ni Aliana sa matanda. Wala nang iba pang detalye na nagdudulot ng koneksyon sa pagitan ng dalawa. Hindi na rin tinukoy pa ni Aliana ang kanyang pangalan. Giniit niya na tawaging Ana lamang upang mas mapanatili ang distansya. Habang abala si Aliana sa mga gawain sa mansyon, dumating na ang oras ng pag-inom ng gamot ni Doña Paz. Pinuntahan niya ito sa kanyang kwarto kung saan nakita niya nakaupo ang Donya sa tabi ng kama. Abala sa pakikinig ng musika gamit ang maliit na speaker na nandoon. Ibinaba ni Aliana ang tray ng gamot at umupo na sa tabi ng kama. Donya, oras na po ng gamot ninyo, sabi ni Aliana nang mahinahon. Iniabot ang baso ng tubig at ang mga tabletang kailangang inumin. Salamat, Ana. Sagot ni Doña Paz at bahagyang nakangiti sa direksyon kung nasaan ang tabletang nasa tray. Alam ko minsan nakakalimot ako. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Kinuha ni Paz ang gamot at unti-unting inilagay sa kanyang bibig. Hindi ko alam kung paano ko malalampasan ang mga araw na tulad ng ngayon, Ana. Lalo na't hindi ko na kayang makita ang mga bagay-bagay tulad ng dati. Minsan ay nakakalungkot din. Ang mga salitang yon ni Paz ay tila tumagos kay Aliana. Ngunit pilit niyang kinokontrol ang sarili. Tama po kayo, Donya. Minsan mahirap tanggapin ang mga nangyari. Pero ang mahalaga po ay nandyan kayo at may mga taong mag-aalaga sa inyo. Tama ka, Ana. Kaya maraming salamat sa iyo. Wika pa ng Donya. Samantala, sa isang trabaho ay hindi rin talaga mawawala ang mga inggitera. Habang abala si Aliana sa pag-aayos ng mga lumang damit na pinapaayos sa kanya ni Doña Paz upang ibigay sa mga nasalanta ng bagyo, ay nalipitan naman siya ng katulong na si April. Hoy, anong ginagawa mo? Mataray na tanong ni April kay Aliana. Mabilis na dilingon ni Aliana si April. Naramdaman niyang may hindi magandang intensyon ang tono ng boses nito. Subalit sinubukan niyang manatiling kalmado. Hindi alintana ang anumang uri ng provokasyon. Pinapaayos po ni Doña Paz ang mga lumang damit para sa mga nasalanta ng bagyo. Sagot ni Aliana ng mahinahon. Hindi naman tinatablan ng kasungitan sa tono ni April. Ganun ba? Sabi ni April at isang malupit na ngiti ang sumungaw sa kanyang mga labi. Bakit hindi mo nalang itigil yan? Hindi naman yata ikaw ang dapat mag-asikasan yan. Hindi ba't may mga tauhan si Donya na dapat gumagawa nun? Hindi na tinanong ni Aliana si April kung anong pakialam nito. Pinili na lamang niyang huwag makipag-argumento at magpatuloy sa ginagawa. Subalit hindi iniiwasan ni April ang pagpapakita ng hindi magandang ugali. Patuloy ito nakatayo sa harap ni Aliana. Tinitingnan ng mga lumang damit na inaayos ang kanyang mga kamay. Ano? Baka gusto mo magpasikat kay Donya, ha? Tanong pa ni April na may pagdududa sa tono. Hindi ko rin yata napansin na masyado kang malapit kay Donya. Baka naman may ibang dahilan ka pa sa ginagawa mo. Naramdaman pa ni Aliana ang init sa kanyang mga pisngi, ngunit nagsikap siyang magpatahimik. Wala pong masama sa pagtulong. Isa pa, hindi ko po kailangang magpasikat kasi trabaho ko naman po ito. Sagot ni Aliana at hindi na nga nagpa-apekto pa sa sinasabi ni April. Ang mahalaga ay magtutulungan natin sila, hindi sa kung sino ang gumagawa. Tumawa naman ng malimig si April. Sana nga, pero wag mong kalimutan. Ako pa rin ang reyna sa trabaho dito. Kaya wag kang sasapaw dyan porket ikaw ang personal maid ng Donya.
Hindi na sumagot pa si Aliana. Patuloy niyang inayos sa mga damit ni Doña Paz at nagsikap na hindi ipadala sa mga salitang binitawan ni April. Alam niya may mga ganitong uri talaga ng inggit at pansariling interes at hindi niya dapat yon pinapansin. Ang importante ay ginagawa niya ang tama. At para kay Aliana, ang maglingkod at matulungan ng iba ay higit pa sa anuman. Samantala na makalipas ang ilang araw pagpasok ni Aliana sa silid ni Doña Paz, siya ay nagulat nang makita ang alahas na nakakalat sa sahig. Mga mamahaling alahas, tila hindi inaalaga ang maigi. Ang mga kwintas, singsing at mga poseras ay magulong nakakalat sa paligid ng silid na para bang sinasadyang ikalat. Ang kislap ng mga hiyas ay nagbibigay liwanag sa madilim na bahaging ito ng kwarto, ngunit hindi ito nakaligtas sa mga mata ni Aliana. Nagtaka si Aliana sapagkat alam niyang hindi ito ang ugali ni Doña Paz. Tinutukan niya ng pansin ang mga alahas at hindi siya natukso. Alam niyang may dahilan kung bakit naroon ang mga iyon, kaya naman hindi na siya nag-atubiling magtanong at lumapit sa kama ng Doña na nakaupo pa rin doon at tahimik na nakikinig sa isang lumang awit sa radyo. Doña, may nakakalat po ng mga alahas sa sahig. Wika ni Aliana, tapat at seryoso. Gusto niyo po bang ligpitin ko po ang mga ito? Nakatingin si Doña Paz sa kanya, ngunit ang mga mata nito ay tila walang reaksyon. Bagamat alam ni Aliana na hindi siya makikita ng Doña, ang pakiramdam nito ay isang pagsubok kay hindi niya maiwasang madama. Ah, oo nga pala. Sagot pa ni Doña Paz, may kaunting ngiti sa labi. Siguro hindi ko napansin. Salamat sa pagsabi, Ana. Ang mga alahas na yan, nagagamit ko lang yan sa tuwing may pupuntahan. May kinuha kasi ako kanina sa cabinet dyan sa ibabaw. Hindi ko naman namalayan na baka nagpataka na pala yan. Nagulat si Aliana sa narinig, ngunit may isang bagay na hindi nakaligtas sa kanya. Ang matalim na tingin ng Doña kahit na hindi ito nakakakita. Pero Doña, nagsimula pa si Aliana. Sa susunod po ay mag-iingat na ho kayo. Sa tingin ko po ay hindi basta-basta ang halaga ng mga alahas na ito. Paano po kung may ibang nakapasok dito at matukso na kumuha kahit na iisa? Doña, ayoko pong masasamantala ang kondisyon at kabutihan ninyo. Kung gusto niyo po ay ako na ho magtatago nito dito sa loob ng cabinet sa lugar na hindi ito mapipinsala o makikita ni numan. Dito, huminga ng malalim si Doña Paz at bago magsalita, itinaas niya ang kamay na parang nagbibigay ng senyas na maghintay. Ana, wika ni Doña Paz. Huwag ka mag-alala. Ang mga alahas na yan ay isang uri ng pagsubok. Gusto ko lang naman malaman kung sino nga ang tao sa paligid ko ang may malasakit at kung sino ang may malasakit sa mga gamit ko kesa sa akin. Napaisip si Aliana. Iniisip niya na marahil ay isang pamamaraan lamang ito ni Doña Paz upang matutok ang katapatan at kredibilidad ng mga katulong niya. At kabilang na si Aliana sa mga sinusubok niya. Nakita ni Aliana ang hirap at ang manipis sa pader ng pag-iisa ni Doña Paz, kaya't hindi siya nagdalawang isip na tumulong nang walang hinihinging kapalit. At Ana, nagtagumpay ka sa pagsubok ko. Patuloy pa ni Paz at may kaunting kabuntot na pagpakumbaba. Hindi ko alam kung sino ang mga tapat, pero umaasa ako na ang mga katulad mo ay hindi makikinabang sa mga bagay na wala sa lugar. Kaya't test lang iyon, hindi lang sa'yo, kundi sa lahat ng mga narito. Nagulat si Aliana sa pagiging tapat ni Doña Paz at dito siya nakaramdam ng paggalang sa Doña. Salamat po sa tiwala, Doña. Wala po akong balak na magtangkang kumuha ng anumang bagay. Tugon ni Aliana na may kasamang ngiti. Alam ko, Ana, wika ni Doña Paz. Iyan ang dahilan kung bakit pinili kita. Nagtapos ang kanilang usapan sa isang tahimik na sandali. At mula noon nagpatuloy na si Aliana sa kanyang tungkulin. Mas determinado para maglingkod ng buong puso. Hindi lamang bilang isang katulong kundi bilang isang tapat na tao sa isang pagsubok na ipinasya ng kanyang among si Doña Paz. Nang gabing iyon, 11:00 na ng gabi habang tahimik ang buong mansyon, naramdaman ni Aliana ang uhaw kaya nagdesisyon siyang uminom ng tubig. Habang dumadaan siya sa tapat ng kwarto ni Doña Paz, napansin niyang may mahinang ingay na nagmumula sa loob ng silid. Para bang may kumakaluskos sa tila may kinakalkal sa mga cabinet.
Napatigil siya at naglakad at nag-isip. Ano kayang ingay na yon? Tanong ni Aliana sa sarili. Balak niya sanang buksan ang pinto upang silipin si Doña Paz at siguraduhin maayos lamang ang lahat. Ngunit bago niya pa man mahawakan ang doorknob, biglang sumulpot si April mula sa kabilang pasilyo. Aliana, anong ginagawa mo dito? Tanong ni April at halatang nagmamadali at may halong kaba sa kanyang boses. Napatigil si Aliana at tinignan si April. Hindi niya agad nasagot ang tanong dahil napansin niyang tila kinakabahan nito at panayang tingin sa pinto ng silid ni Doña Paz. Iinom lang sana ako ng tubig pero parang may naririnig akong ingay sa kwarto ng Donya. Kaya titingnan ko sana kung maayos lang siya. Sagot ni Aliana at iniiwas maging prangka. Pero alam niyang may kakaiba sa kilos ni April. Mabilis na ngumiti naman si April pero may bahid na pag-aalala. Nako, baka mga daga lang yun o di kaya'y hangin. Mas mabuti sigurong pabayaan mo muna. Total tulog na si Donya. Baka magalit pa siya kung magising siya sa mga oras na ganito. Nag-alangan si Aliana. Pero napansin niya ang pagpumilit sa boses ni April na tila ba ayaw nitong ipasilip ang silid. Hindi siya makapaniwala sa biglaang pakikialam ni April kaya't nakaramdam siya ng kutob. Sigurado ka ba, April? Parang kakaiba talaga ang tunog eh. Tanong pa ni Aliana na hindi pa rin tinatalikuran ang pinto. Oo, sigurado ako. Mabilis na tugon naman ni April. Ang kaba ay lalong lumalabas sa kanyang boses. Halika na, bumalik na tayo sa mga kwarto natin. Dahil sa pagtatangka ni April na itaboy siya palayo, nagduda si Aliana. Sa halip na sumunod, nagpa siyang subukan na lang na bukas na buksan ng pintuan para tiyakin kung may nangyari. Hindi rin siya nagpatuloy sa pag-inom ng tubig at nagpa siya na lamang na bumalik sa kanyang kwarto. Bagamat ang ingay na naririnig niya ay patuloy pa rin na gumugulo sa kanyang isip. Ang hindi alam ni Aliana sa loob ng silid ni Doña Paz ay may kasabot na nga si April. Isang tao ang pumasok doon upang pagnakawan ng Donya habang natutulog ito. Nasa loob na ng kwarto ang lalaking iyon. Kinakalkal ang mga cabinet na pinaglalagyan ng mga mamahaling alahas at iba pang mga ari-arian ng Donya. Taimtim na nagtrabaho ang magnanakaw, habang si April naman ay nagsisilbing bantay sa labas upang siguruhing walang makakaistorbo sa kanilang plano. Bagamat hindi pa malinaw kay Aliana ang buong pangyayari, alam niyang may mali. At sa susunod na pagkakataon, sisiguraduhin niyang mabubunyag ang tunay na nangyari sa mansyon. Kinabukasan, bumangon si Aliana na may bigat sa isip. Hindi pa rin siya mapakali sa nangyari kagabi. May kakaiba talaga sa kilos ni April at sa ingay na narinig niya mula sa kwarto ni Doña Paz. Habang papunta siya sa silid ng Donya para dala nito ng almusal, patuloy niyang pinag-iisipan kung paano niyang malalaman kung may naganap nga ba na pagnanakaw. Pagdating niya sa silid, napansin niya na tila maayos pa rin ang paligid. Ngunit may kakaiba sa ekspresyon ni Doña Paz. Ana, magandang umaga. Bati ni Doña Paz. Nakaupo ito sa kama at tila may alam sa nangyari sa mansyon. Magandang umaga po, Donya. Dinalhan ko po kayo ng almusal. Sagot ni Aliana habang inilalagay ang tray sa mesa malapit sa kama ng Donya. Ngunit hindi pa rin mapanatag ang kanyang isipan. Nang ibigay niya ang pagkain, napansin niyang bukas ang isang drawer malapit sa kama ni Doña Paz. Lihim na napatitig si Aliana doon dahil iyon ang drawer kung saan nakalagay ang mga mamahaling alahas ng Donya na pinaglagyan niya dati. Hindi naman mapigilang mag-isip si Aliana. Nabuksan kaya ito kagabi? Ngunit bago pa siya makapagtanong, biglang nagsalita si Doña Paz. Ana, napansin ko. Parang may gumagalaw sa mga gamit ko nitong mga nakaraang araw. Napapansin mo ba ang ganitong mga pangyayari? Napatigil si Aliana. Tila kinalibutan siya dahil mukhang alam ng Donya ang nangyayari. Bagamat bulag ang Donya, parang may nakikita ito na hindi nakikita ng iba. Tumahimik siya sandali bago sumagot. Hindi ko po sigurado, Donya, pero kagabi po, may narinig po akong ingay mula sa kwarto ninyo. Napansin ni Aliana na biglang naging seryoso si Doña Paz. Huminga ng malalim ang matanda at tila nag-isip. Ana, matagal na ako nagmamasid kahit hindi ko na kaya makita ang paligid. Ipinapaubaya ko ang mga alahas ko.
at mga ari-arian sa tiwala ng mga tao dito. Alam kong bulag ako, pero hindi ibig sabihin nun na hindi ko na nararamdaman kung may nangyayaring kakaiba. Hindi alam ni Aliana ang isasagot. Donya, sa totoo lang po, kagabi habang nasa labas po ako ng kwarto ninyo, narinig ko pong may mga kumakaluskos dito. Bubuksan ko ho sana ang pinto pero napigilan ako ni April. Nakita niyang kumunot ang noon ni Donya pa sa narinig. Si April? Anong ginagawa niya doon? Hindi ko po alam, Donya, pero pinilit niya akong wag nang tingnan ang loob ng silid. Sagot ni Aliana na nag-aalanganin kung dapat bang sabihin ang lahat ng kanyang nararamdaman. Isang mahagabang katahimikan ang namayani. Matapos ang ilang sandali, ngumiti si Donya Paz. Isang ngiti na tila puno ng kasiguraduhan at pagtanggap. Minsan, Ana, ang mga tao ay sumusubok na iyong tiwala nang hindi mo alam. Sa tingin mo ba ako'y bulag talaga? Nabigla si Aliana sa tanong. Hindi niya alam kung paano sasagutin ito. Pero Donya, hindi po ba? Ngumiti si Donya Paz, ngunit tila may matinding lihim na pinanghahawakan. Totoo, hindi na ako nakakakita katulad ng dati. Ngunit hindi ibig sabihin na wala akong ibang paraan para malaman ang katotohanan. At alam ko may mga taong gustong magnakaw ng yaman ko, kaya sinubo ko sila. Napatigil si Aliana. Tila nanlaki naman ang kanyang mga mata sa narinig. Sinusubok niyo po ako? Tumango si Donya Paz. Oo, Ana. Sinusubok ko ang lahat ng mga katulong ko, kasama na rin si April. Hindi ko sila tinitignan base sa kanilang mga aksyon lamang, kundi sa intensyon. Kaya alam ko kung sino ang mapagkakatiwalaan at sino ang hindi. Lalong tumindi ang kaba ni Aliana. At si April po, napabuntong hininga si Donya Paz. Matagal ko na siyang pinaghihinalaan. Kaya't mula ngayon ay mas mag-iingat tayo. Marami pang mangyayari at hindi lahat ay gaya ng nakikita mo. Napaiwas naman ng tingin si Aliana. Alam niyang may mas malaking plano si Donya Paz. At ngayon, alam niya na hindi siya ang sinusubok, kundi ang mga taong tila may balak na pagsamantalahan ang tiwala ng Donya. Nang sumunod na araw, napansin ni Aliana ang dalawang bagong mukha sa mansyon. Isang hardinero at isang driver. Bagaman nagtataka siya kung kailan ito naganap, lalo na't hindi naman niya napansin na may naganap na interview o kahit paanong anunsyo mula kay Donya Paz, binaliwala na lang niya ang lahat at ipinagpatuloy ang kanyang mga gawain. Hindi na siya nagtatanong ng labis, lalo na't ang dami niya nang inaasikaso. Bagong driver at hardinero, bulong ni Aliana sa sarili. Siguro kailangan na talaga ni Donya ng dagdag na tao sa mansyon. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, hindi naman maiwasan ni Aliana na makaramdam ng kakaiba. Ang hardinero at driver ay madalas niyang makita nakikipag-usap kay April sa mga sulok ng mansyon. Para bang may tinatago sila. Minsan, naririnig pa niyang pabulong na nag-uusap ang mga ito at bigla na lamang tumitigil kapag may dumadaan. Samantala, si April naman ay tila mas komportable na kaysa dati. Mas madalas na siyang nakikitang palingalinga sa paligid at minsan ay nawawala na rin ito ng matagal sa oras ng kanyang duty. Napansin din ni Aliana na kapag wala si April, madalas ay naglalakad-lakad sa loob ng bahay ang hardinero at driver kahit hindi naman kailangan. May kakaiba talaga, bulong ni Aliana sa sarili. Subalit wala siyang matibay na ebidensya para magduda. Ang hindi alam ni na April at ang kanyang mga kasabwat, lahat ng kilos nila ay nasa radar na ni Donya Paz. Bagamat nagtatago sa likod ng kanyang pagiging bulag si Donya Paz, ay may mga paraan ito upang alamin ang mga pangyayari sa loob ng kanyang tahanan. Mula sa mga paggalaw ng mga bagong tauhan hanggang sa mga kilos ni April, lahat ay posibleng minamasdan ng Donya. Isang araw tinawag ni Donya Paz si Aliana habang naglilinis ito ng kanyang silid. Ana, bungad ng matanda. Napansin mo ba ang mga bagong tao dito sa bahay? Napatigil si Aliana at nag-isip sandali bago sumagot. Opo, Donya. Napansin ko nga po na may mga bagong hardinero po at driver. Pero hindi ko po alam kung kailan sila pumasok. Tumango si Donya Paz.
tila nag-iisip ng malalim. Mabuti. Alam kong marami ka ring inaalala. Pero gusto kong maging mas mapagmasid ka sa mga tao sa paligid mo. Lahat ng nakikita ko, kahit hindi mo alam. Napatitig si Aliana kay Doña Paz. Iniisip kung ano bang ibig sabihin nito. Napagtanto niya na kahit bulag na si Doña Paz, parang may higit pa itong alam kesa sa inaakala ng lahat. Ang totoo, hindi talaga alam ni Doña Paz na pinapasok ni April ang dalawa sa mansyon at pinalabas ng mga bagong hired. Sinakyan na lang niya ito para hindi siya mahalata na nakakakita na talaga siya. Kaya ang alam ni Aliana ay alam talaga ni Doña Paz ang presensya ng dalawang lalaki. Kung sakaling may mapansin kang kakaiba, dagdag pa ni Doña Paz, sabihin mo kaagad sa akin. Tumango naman si Aliana. Ngayon ay mas lalong nagkaroon ng malasakit sa matanda. Alam niya hindi siya dapat magpabaya, lalo na't mukhang may masamang balak ang mga bagong kasamahan nila sa mansyon. Sa mga sumunod na araw lalo pang naging malapit si Aliana kay Doña Paz. Samantala, tila mas nagiging kampante naman ang grupo ni April, ang hardinero at ang driver, ngunit hindi nila alam na pinagmamasdan sila ni Doña Paz mula sa anino ng kanyang pagiging bulag. Malapit ang mabunyag ang tunay na intensyon ng mga ito. At si Aliana ay magiging mahalagang bahagi ng plano ng Donya. Kinagabihan habang tahimik na ang buong mansyon, nagtipon sina April at ang kanyang mga pinsan na sina Cardo at Mike sa likod ng bahay. Alam nilang ito na ang tamang oras para isagawa ang kanilang balak na nakawan ang mansyon. Matagal na nila itong napagplanuhan. At ngayon ay handa na silang kumilos. Si April ang naging tulay nila para makapasok sa mansyon nang walang pagdududa. Handa na ba kayo? Bulong ni April sa dalawa habang nagmamadali sila nag-uusap sa madilim na sulok ng bakuran. Oo, ito na ang tamang oras. Tulog na silang lahat. Sagot ni Cardo, ang mas nakakatanda at leader ng plano. Siguraduhin nating walang makakahuli. Dagdag ni Mike habang nag-aayos sa mga gamit na dadali nila pangalkal ng mga mamahaling bagay. Ang plano nila ay simpleng sumalakay lang sa silid ni Doña Paz. Alam nilang nandoon lang ang pinakamahalagang mga alahas at pera ng Donya. Sa pag-aakalang bulag ang matanda, wala silang pakialam sa anumang maaaring mangyari. Sa loob ng mansyon, si Aliana ay nananatiling gising. Hindi siya mapakali dahil tila may kutob siyang may mangyayaring masama ngayong gabi. Habang papunta siya sa kusina upang uminom ng tubig, narinig niya ang mga mahihinang yapak mula sa labas ng kwarto ni Doña Paz. Lumingon-lingon siya. Sinundan ang tunog na ito. At dito niya napansin si April at ang mga kasama nito nagmamadaling pumunta sa kwarto ng Donya. Mabilis na kumilos si Aliana at nagkuble sa madilim na bahagi ng pasilyo. Pinagmamasdan niya si April at ang mga kasama nitong pasimpleng pumasok sa kwarto ni Doña Paz. Siguraduhin mong hindi tayo mabubuko, April. Bulong pa ni Cardo habang inaayos ang lock ng pinto upang walang ingay. Walang problema. Bulag yang si Doña Paz. Hindi niya tayo makuhuli. Tugon naman ni April na may ngiti sa labi. Ngunit hindi nila alam na si Doña Paz, kahit na nagpapanggap na bulag, ay gising at nakaabang. Narinig niya ang mga yapak at agad na nagmatsyag. Ginamit niya ang maliit na bell system na konektado sa ibang bahagi ng mansyon para alertohin si Aliana. Si Aliana na alam ang estado ni Doña Paz ay mabilis na kumilos. Lumabas siya mula sa kanyang pinagkukublian at tumakbo papunta sa silid ng Donya. Alam niyang kailangan niyang mapigilan ang mga magnanakaw bago pa tuluyang makalapit ang mga ito sa mga mahahalagang bagay ng Donya. Pagbukas ni Aliana ng pinto, nadatnan niya ang mga magnanakaw na nagsisimula ng kalkalin ng mga drawers ng alahas. Nagulat si April at ang mga kasabot nito nang makita si Aliana. Ana? Ano ginagawa mo dito? Tarantang tanong ni April at halatang hindi inaasahan ang presensya ni Aliana. Huli na kayo, April. Mariing sagot ni Aliana. Tatawagin ko na lang ang mga pulis. Nagpanik sina Cardo at Mike. Subalit bago pa sila makakilos, bigla nang bumangon si Doña Paz mula sa kanyang kama at nagsalita. Matagal ko nang alam ang mga balak ninyo.
Akala niyo ba madadaya niyo ako dahil sa iniisip niyong bulag ako? Napatigil si April at hindi makapaniwala sa narinig. Donya, tawagin mo ang seguridad, Ana. Hindi nila kailanman magagawang nakawan ako. Malamig na utos ni Doña Paz habang nakatingin ng bahagya. At April, hindi mo akalain na ako pa mismo magpapaalis sa'yo mula sa mansyon na to. Ngunit hindi pa man makarating ang mga pulis nang marinig ang putok ng baril, tila tumigil ang oras sa loob ng kwarto. Si Aliana na buong tapang na hinarangan si Doña Paz ay napasubsob sa katawan ng Donya. Matapos siyang tamaan sa likod ay bumagsak siya at habang hawak-hawak ni Doña Paz ang kanyang kamay, napatitig sila sa isa't isa. Unti-unting natanggal ni Doña Paz ang kanyang suot na salamin at sa unang pagkakataon, nasilayan niyang mukha ni Aliana ng buong buo. Nagulat si Doña Paz sa kabila ng mga taon at pagbabago. May pamilyar na kirot ang bumalik sa kanya. Hindi. Maaari ba to? Bulong niya sa sarili. Napansin niya ang mga mata ni Aliana. Ang mga matang iyon na parang kopya ng mga mata ng kanyang kapatid. Ngunit bago pa niya tuluyang makumpirma ang kanyang hinala, unti-unting nawala ng malay si Aliana dahil sa sugat na tinamo. Sakto namang dumating ang mga pulis at ang mga gwardya ng mansyon. Agad nilang dinakip sina April, Cardo at Mike na wala namang ginawa kundi sumuko. Samantalang si Doña Paz naman ay nagmamadaling tinawag ang ambulansya upang dalhin si Aliana sa ospital. Sa ospital, habang naghahantay si Doña Paz sa labas ng emergency room, hindi siya mapakali. Bumabalik sa kanyang isipan ang lahat ng mga nakaraang alaala ng kanyang kapatid. Paano kung siya ngayon? Tanong ni Doña Paz sa sarili. Bakit hindi ko agad napansin? Makalipas ang ilang oras, lumabas na ang doktor. Doña Paz, nasa ligtas na akong kalagayan si Ana. O si Aliana ayon sa ID na nakita namin. Pero kailangan po niya ng sapat na pahinga dahil malubha ang tama niya sa likod. Natigilan si Doña Paz. Aliana? Ulit niya. Nagulat ito sa pangalan. Opo, Donya. Siya po si Aliana. Sagot ng doktor. Dahan-dahan parang mga peraso ng puzzle na bumalik sa tamang lugar. Napagtanto ni Doña Paz na ang katulong niyang matagal nang nag-aalaga sa kanya ay walang iba, kundi ang kanyang kapatid na matagal niya nang inakalang patay na. Puno naman ng emosyon si Doña Paz nang siya'y pumasok sa kwarto ni Aliana habang nakahiga ito. Walang malay ngunit ligtas na. Hinawakan ni Doña Paz ang kamay at marahang binigas. Aliana, ikaw ba talagang kapatid ko? Bulong niya sa sarili. Ngayon, sa kabila ng lahat ng mga kasinungalingan at sakit na pinagdaanan nila, muling nag-cruise ang kanilang landas. Isang pagkakataon na maghilom ang mga sugat ng nakaraan at muling buuin ang kanilang nasirang pamilya. Habang nagpapahinga si Aliana sa hospital bed, marahang ibinaba niya ang manggas ng kanyang hospital gown upang mas komportable sa sandaling yon. Napansin naman ni Doña Paz ang isang pamilyar na peklat sa balikat ni Aliana. Namilog ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang peklat na yon. Isang sugat mula sa nakaraan. Aliana? Bulong pa ni Doña Paz. Nanginginig ang kanyang boses. Ang peklat na yan. Saan mo yan nakuha? Napabuntong hininga si Aliana habang binabalikan ang mga alaala ng kanyang mapait na nakaraan. Nabaril ho ako, Donya. Matagal na panahon na. Bata pa ho ako noon. Inaalala ko lang ang ate ko. Iniwan niya nga lang ako nung bata pa kami. Simula noon, ako lang naiwan sa poder ng tita Cleo namin. Ngunit pinahirapan lang niya ako at inalipusta. Nakatakas lang ako sa kanya nang makapag-asawa na ako. Hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung nasaan na nga ba ang ate ko. Nang marinig iyon ng Donya ay nangingilid na ang luha nito. Sa mga salitang yon, nagkaroon ng bigat ang kanyang hinala. Hindi na siya nakapagsalita agad at tila binabalikan ang lahat ng mga nakaraang taon.
ang pagkawala ng kanyang kapatid, ang mga panahong inakala niyang wala na itong malay. Ako ang ate mo. Ako si Paz. Halos hindi naman makapaniwala si Paz sa mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Hindi ko alam na ikaw yan. Na ikaw ang kapatid kong nawawala. Tila tumigil nga ang mundo para kay Aliana. Hindi siya agad makapagsalita. Ate, ikaw ang hinahanap ko. Matagal na kitang hinahanap. Nagsimulang bumagsak ang mga luha sa mata ni Doña Paz. Oo, Aliana. Ako yun. Hindi kita kailanman kinalimutan. Pero inakala ko noon na wala ka na. Patawarin mo ako, kapatid ko. Sa sandaling yon, habang magkahawak ang kanilang mga kamay, naghilom ang matagal na nilang sugat. Ang mga taong nawala sa kanila, ang mga paghihirap na kanilang dinanas. Ngayon, lahat ng ito ay may mga bagong simula. Magkayakap sila habang umiiyak. Hindi na mahalaga ang mga taon ng pagkakahiwalay, kundi ang muling pagpapakita at paghilom ng isang pamilya. Magsisimula tayo ulit, Aliana. Hindi na kita pakakawalan pa. Nagpatuloy ang kanilang yakapan habang humihikbi si Aliana sa bisig ni Doña Paz. Nararamdaman nilang sa wakas, ang bigat ng mga taon ay unti-unting lumuluwag. Ilang sandali pa, bumitiw si Aliana at marahang tumitig sa mukha ng kanyang kapatid. Ate, paano nangyari ang lahat ng to? Akala ko wala ka na rin. Tanong ni Aliana at nanginginig pa rin ang kanyang boses dahil sa halo-halong emosyon. Nakangiti ito pero may kirot sa puso na sumagot si Paz. Matagal ko nang iniisip na bumalik ka. Pero hindi ko alam kung paano kita matatagpuan. Matapos ang ginawa sa atin ni Tita Cleo noon, nawalan ako ng direksyon, Aliana. Nakita kong patay ka na noon. O akala ko. Hindi ko alam na nabuhay ka pa pala. Humugot siya ng malalim at hininga at tinukoy. Kaya nagtago na lang ako sa sakit. Pinili kong maging bulag sa lahat ng bagay. Hanggang sa dumating ka rito, Aliana. Napalunok si Aliana at marahang hinawakan ng kamay ni Paz. Ang hirap ng mga pinagdaanan ko, ate. Ang dami kong isinakripisyo para lang hanapin ka. Sumiksik ako sa ilalim ng mapang-abusong tao. Nagtago at nagdusa. Lahat para sana makahanap ng kasagutan. Huminga ng malalim si Paz. Alam ko napakahirap ng pinagdadaanan mo. At hindi kita nasamahan sa lahat ng yon. Pero ngayon, nandito na tayo. Hindi ko hahayaan na may mangyari pang masama sa'yo. Gagawin ko ang lahat para maayos ang lahat. Napuno naman ng damdamin si Aliana. Hindi makapaniwala na sa kabila ng lahat ng paghihirap, natagpuan pa rin niya ang kanyang ate. Ate, hindi ko akalaing makikita pa kita. At hindi ko rin akalaing ganito pala kahirap ang binagdaanan mo. Pero salamat, ate. Kahit ganito, nandito tayo at magkasama ulit. Hinaplos ni Paz ang pisngi ni Aliana na punong-puno ng pagmamahal at pagsisisi. Patawarin mo ako sa mga panahong hindi kita naalagaan. Ngayon, gagawin ko ang lahat para makabawi sa iyo, Aliana. Ngumiti si Aliana kahit na may mga luha pa sa kanyang mga mata. Ang mahalaga, ate, magkasama tayo ulit. Habang nasa ospital, pinili nilang simulan muli ang kanilang relasyon bilang magkapatid. Si Paz, bagamat nagpanggap na bulag sa pisikal na bagay, ay muli nakakita ng pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkakaugnay nila ni Aliana. At si Aliana naman na nagdusa ng napakaraming taon, sa wakas ay nagtagpuan ng kanyang tahanan sa piling ng kanyang nawawalang kapatid. Nang bumalik sila sa mansyon matapos ang paggaling ni Aliana, nagsimula silang mag-ayos ng lahat. Ang mga nakaraan, ang mga nasirang relasyon, at ang mga naiwang sugat. Ngunit higit sa lahat, binuo nilang muli ang kanilang pamilya. Puno ng pagmamahal at bagong simula. Matapos ang lahat ng nangyari, muling bumalik ang kapayapaan sa buhay ni Doña Paz at Aliana. Minsan nakaupo sila sa malaking hardin ng mansyon. Pinagmamasta ng mga anak ni Aliana na masayang naglalaro. Kasama nilang muli ang isa't isa.
at unti-unti nilang binubuo ang mga piraso ng nakaraan. Masaya ako na dito na kayo, Aliana. Wika ni Paz habang hinahaplos ang kamay ng kapatid. Parang bumalik na mga nawala sa atin noon. Ngumiti si Aliana, ngunit bakas pa rin sa kanyang mga mata ang kalungkutan ng mga panahong pinagdaanan niya bilang balo. Oo ate, hindi madali ang mga nangyari. Pero masaya ako makasama ka ulit. At least ang mga anak ko ay may bagong tahanan na rin. Si Paz naman ay huminga ng malalim at marahang bumaling sa kanyang kapatid. Mahalaga sa akin ang pamilya. At ngayon tayo ulit ang pamilya. Hindi na natin hahayaan na may mangyaring masama sa mga bata o sa atin. Tumango si Aliana. Tama ka ate. Pagkatapos ng lahat, ang mahalaga ngayon ay buo tayong muli. Sa gabing iyon, habang natutulog ang mga bata, nagplano ang magkapatid para sa mas maayos at payapang kinabukasan. Isang buhay na puno ng pagmamahal, suporta at bagong simula. Habang pinaplano ni Doña Paz at Aliana ang kanilang bagong simula, naging mas malalim ang kanilang pag-uusap tungkol sa kanilang mga pangarap at hinaharap. Ano ng plano mo ngayon, Aliana? Tanong ni Paz habang nakaupo sila sa sala ng mansyon. Ngayong nandito na kayo, anong mga gusto mong mangyari para sa'yo at mga anak mo? Nag-isip sandali si Aliana at iniisip ang kanilang sitwasyon. Gusto ko munang bumangon ulit ate. Mahirap ang buhay sa labas, lalo na nang mag-isa lang ako. Pero ngayon nandito na tayo. Gusto ko silang bigyan ng magandang buhay. Gaya ng binigay sa atin noon ng mga magulang natin. Ngumiti naman si Paz at tumango. Alam mo Aliana, pwede mong kunin ang anumang kailangan mo dito sa mansyon. Hindi ko na kailangan lahat ng mga ari-arian ko. Mas gusto kong ibahagi ito sa iyo at sa mga bata. Lalo na't balo ka na. Alam kong mahirap iyon. Napabuntong hininga naman si Aliana. Oo, matagal na rin siyang nawala. Mahirap maging balo lalo na sa pagpapalaki ng mga bata. Pero alam ko na kaya ko. Sa tulong mo ate at sa bagong simula natin, magiging maayos din ang lahat. Si Doña Paz, bagamat bulag pa rin sa tunay na anyo ng mundo, ay malinaw na nakikita ang direksyon ng kanilang pamilya. Kaya natin yan, Aliana. Hindi ko alam kung gaano pa ako katagal mabubuhay. Pero habang narito ako, gagawin ko ang lahat para tulungan ka makabangon ulit. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap hanggang sa gabing yun. Pinag-uusapan ang edukasyon ng mga anak ni Aliana, ang posibleng negosyo o trabaho para sa kanya, at ang pamumuhay nilang magkasama sa mansyon. Sa mga sumunod na buwan, naging masaya at payapa ang pamumuhay ng magkapatid. Naging malapit ang mga anak ni Aliana kay Doña Paz na itinuring silang parang tunay na rin niyang mga anak. Ibinuhos ni Paz ang kaniyang natitirang oras at lakas sa pag-aalaga at pagbibigay ng pagmamahal sa kanyang kapatid at mga pamangkin. Samantala, matapos magkaayos ang magkapatid na sina Doña Paz at Aliana, ginamit ni Paz ang kanyang impluwensya upang hanapin si Madam Cleo at ang mga tauhan nito. Sa tulong ng mga otoridad, natunton ang kinaroroonan ni Cleo at naipakulong siya kasama ang mga kasabwat sa kanilang mga iligal na gawain at sa masamang nagawa nito sa kanila noon. Sa wakas, natapos na rin ang mga pagsubok na dulot ni Cielo at nagkaroon ng hustisya para kina Aliana at Paz, pati na rin kay Mr. De Castro na itinuring na rin nilang ama-amahan noon. Nagpatuloy ang kanilang buhay ng payapa at masaya, malaya sa mga banta ng nakaraan, at dahil dito, mas naging matatag ang samahan ng magkapatid. Nakatuon na sila sa pagbuo ng isang mas magandang kinabukasan para sa kanilang pamilya. Sa kabila ng mga pagsubok ng nakaraan, natutunan ni Paz at Aliana na ang pamilya, kahit nahiwalay ng panahon at distansya, ay maaaring maghilom at muling mabuo. Isang bagong yugto ng pagmamahal, suporta at pag-asa para sa kanilang lahat. Matapos ang mga pagsubok at pagkatalo sa mga masasamang tao sa kanilang buhay, natutunan ni Doña Paz at Aliana na hindi hadlang ang kahirapan, pagkawala at mga lihim na nakaraan para magpatuloy at magtagumpay sa buhay.
Ang bawat araw na lumilipas ay naging pagkakataon upang buuin ang mga pangarap at magtulungan bilang pamilya. Isang taon ang nakalipas mula na magkaayos sila at ang mansyon na dating puno ng lungkot ngayon ay puno na ng tawanan at pagmamahal. Si Aliana kasama ng kanyang mga anak ay nagsimula ng negosyo sa loob ng mansyon na tinulungan naman ni Paz sa lahat ng aspeto. Habang si Aliana ay nagnenegosyo, si Paz naman ay tumututok sa pagpapalago ng mga pamana at mga proyektong para sa kapakanan ng kanilang pamilya. Ang mga bata, sina Mark at Joy, ay pinalad din na makapag-aral ng mabuti. Naging inspirasyon sa kanilang mga ina at ang kanilang tita na nagbigay ng pagmamahal at gabay. Hindi man buo ang kanilang pamilya noon, naging buo sila ngayon dahil sa pagtutulungan at pag-unawa sa isa't isa. Sa isang tahimik na gabi, habang ang buong pamilya nagsasalo-salo sa hapagkainan, nagsalita si Aliana. Ate, salamat. Hindi ko alam kung anong magiging buhay ko kung wala ka dito. Ngayon, nararamdaman ko na kahit anong pagsubok, malalampasan natin. Tinutulungan natin ang isa't isa. Walang anuman, Aliana. Sagot naman ni Paz at ang mga mata ay puno ng kasiyahan. Hindi ko iniisip na darating ang panahon na magkakaroon tayo ng ganito. Ang tanging gusto ko lamang ay ang makita kayong masaya at buo. Sa pagtapos ng kanilang kwento, natutunan nila ang pinakamahalaga ay hindi ang yaman o ang nakaraan, kundi ang pagkakaroon ng isang pamilya na magkasama sa hirap at ginhawa, na handang magtulungan at magbigay sa isa't isa ng pag-ibig. At sa huli, ang kanilang mansyon na tinitirahan na noon ay puno ng kalungkutan at takot ay naging simbolo ng pagmamahal at pagkakaayos at isang bagong buhay. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!